Sa loob ng mansyon ni Elias de Lorenzo na isang bilyonaryo, ang binata ay tahimik lang na nagkakape sa kanyang malawak na balkonahe na matatagpuan sa kanyang kwarto. Marahan na kinapa ni Elias ang kanyang mainit na kape. Pumasok na naman sa kanyang isipan ang malagim na nangyari 1 taon na ang nakalipas. Aksidenteng hindi niya kailanman makakalimutan, sapagkat ito ang naging sanhi kung bakit hindi siya makalakad at pati ang paningin niya ay naapektuhan dahil sa trahedya. Kay raming doktor na niyang pinuntahan, ngunit iisa lang ang sinabi sa kanya ng mga ito. Ang kanyang kapansanan ay pansamantala lang at babalik din ito kalaunan. Gayunpaman, pakiramdam ng binata ay panghabang buhay niya nang hindi masisilayan ang mundo at di niya na makikita ang magandang tanawin sa paligid. Han? Nawala ang katahimikan ng kanyang kapaligiran nang magsalita ang kanyang asawa na si Althea. Naglakad si Althea papunta sa pwesto ng kanyang asawa. Umupo ito sa tabi ni Elias. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng binata at minasahe ng kaunti. Magandang araw ngayon, malambing na sabi nito. Baka gusto mong lumabas para magpahangin kahit sandali lang. Ayoko, matigas na sagot ni Elias. Napabuntong hininga si Althea. Hindi niya gusto ang ganoong sitwasyon. Kahit sandali lang, Elias. Ayoko nang ganito. Ayoko nang nakakulong lang tayo dito. Hindi to buhay. Para saan pa, Althea? Mariing sagot ni Elias. Puno ng pait ang kanyang tinig. Pagtitinginan lang tayo ng mga tao. Magtatawanan sila kapag nakita nila ako. Napapikit si Althea. Idinilat ang mga mata at umirap sa hangin. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pero sa pagkakataong yon, hindi niya na mapigilan ang sarili. Elias, ilang buwan mo na akong kinukulong dito. Hindi lang sarili mo kinukulong mo. Pati na rin ako. Gusto kong ma-enjoy ang bawat araw. Marinig ang ingay ng mundo. Maramdaman ang buhay. Hindi naman ako preso, Elias. Napayuko si Elias. Alam niyang tama ang kanyang asawa. Pero hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan iyon. Hindi niya kayang lumabas at harapin ang mundo sa kanyang kalagayan. Hindi niya kayang makita ang awa sa mata ng iba. Gusto kong maranasan ang dapat kong maranasan, patuloy ni Althea at lumalakas ang boses. Gusto kong mag-shopping. Gusto kong pumunta sa mga cafe. Gusto kong manood ng sine, kumain sa labas, tumawa, mabuhay. Bata pa ako, Elias. Hindi ko pwedeng sayangin ang buhay ko sa pag-upo lang dito. Hinihintay kang bumalik sa dati mong sarili. Tahimik si Elias. Alam niyang nasasaktan si Althea. Pero hindi niya alam kung paano niya ito papagaanin. Muling nagsalita si Althea, ngunit sa pagkakataong yun, may bahid ng pagsusumamo ang boses. Elias, kung hindi mo kayang lumabas para sa sarili mo, sana lumabas ka para sa akin. 1 oras lang. Subukan natin. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ramdam ni Althea ang bigat ng pasya ni Elias. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, dahan-dahang hinigpitan ni Elias ang hawak sa kamay ni Althea. 1 oras lang, bulong ni Elias. Sige, ipapahanda ko na sa kanilang sasakyan. Hindi, Althea. Hindi tayo lalayo. Ayoko makalikha ng atensyon sa ibang tao. Kung gusto mo talaga ang makalabas tayong dalawa. Pahayag pa ni Elias. Muli na namang napairap si Althea. Sige, Han, ikaw ang masusunod. Muli na namang napairap si Althea. Sige, Han, ikaw ang masusunod. Sa kaloob-looban niya, nagngingit-ngit siya. Hindi ito ang gusto niyang mangyari. Ang gusto niya, ipakita sa buong mundo na kaya pa niyang maging masaya, na hindi siya nakakadena sa isang lalaking unti-unting nilalamon ng panghihina. Ngunit hindi pa yon ang tamang panahon. Sa hardin na lang tayo, dugtong pa ni Elias. Napangisi si Althea, ngunit hindi dahil sa saya. Sa isip niya, isa na naman yung pagkatalo. Ngunit kailangan niyang magtimpi. Hindi pa siya pwedeng sumuko. Kaya ngumiti siya. Pilit ginagampanan ng papel ng isang mapagmahal na asawa. Sige, Han, sa hardin na lang tayo. Ang alam ni Elias, nasa hardin lang sila. Ngunit iba ang plano ni Althea. Nilabas siya ng asawang babae. Dadalhin siya sa hindi pamilyar na lugar. Nasaan na tayo, Althea? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ramdam ang kaba. Nasa hardin, sabi mo. Tugon ni Althea. Walang emosyon ng tinig.
eto na bang hardin ko? Bakit parang hindi? May pag-aalinlangan sa boses ni Elias. Pakiramdam niya may mali. May kung anong hindi tama sa paligid. Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Tanong ni Althea, bahagyang naiinis sa paulit-ulit na pagdududa ni Elias. Hindi ko alam, Althea. Balik na lang tayo sa kwarto ko. Mas gusto niya pang bumalik sa loob ng kanilang tahanan. Sa mundo niya na kahit madilim, mas pamilyar kesa sa lugar na iyon. Hindi, Elias. Hindi ka na babalik sa kwarto mo. Nandito na tayo. Malamig na pahayag ni Althea. Kahit hirap na hirap si Althea kay Elias, nagawa niyang dalhin ang binata sa isang abandonadong parke. Wala na masyadong pumupunta sa lugar na yon. Puro mga basura at mga nagliliparang insekto lang ang mga naroon. Nasaan tayo, Althea? Pasigaw na tanong ni Elias, ngunit walang tumugon sa kanyang katanungan. Napaluha si Elias dahil hindi niya alam kung nasaan na siya. Pakiramdam niya pinagtaksilan siya ng babaeng minamahal. Ang malamig na hangin ay parang yelo sa kanyang balat at ang katahimikan ng paligid ay tila yumayakap sa kanya ng may pananakot. Bakit nandito tayo, Althea? Muling tanong ni Elias, nang hihina ang kanyang boses. Hindi sumagot si Althea, ngunit sa loob-loob niya, wala siyang nararamdamang awa. Napagod na siya sa pagbabantay kay Elias, sa pagsasakripisyo ng kanyang sariling kalayaan para sa isang lalaking hindi na makalakad, hindi na makakita, at wala nang silbi para sa kanya. Althea, kung nandito tayo para magpahangin, pwede bang hawakan mo ang kamay ko? Pakiusap ni Elias, pilit na kinakapa ang paligid. Ngunit walang Althea na tumugon sa kanya. Napaluha ang binata, natigilan siya ng mayroong estranghero na nagsalita. Wow, ang ganda ng suot mo. Mayaman ka, no? Tanong ng isang estranghero. Halatang may pangungutiang laman ang kanyang tinig. Sino kayo? Huwag niyo akong saktan. Parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Elias at nanginginig ang kanyang tinig sa takot. Hindi ka naman namin sasaktan, pero kukunin namin ang pwede naming pagkakitaan sa'yo. Sige na, simulan niyo na. Utos ng estranghero sa mga kasamahan nito. Maya-maya, naramdaman na lang ni Elias ang malamig at maruruming kamay na dumadapo sa kanya. Isa-isang hinubad ang kanyang damit. Una ang kanyang pantaas, kasunod ang kanyang pantalong suot. Hindi nagtagal, pati ang kanyang wheelchair ay hinablot mula sa kanya. Maawa kayo, bulag ako. Hindi rin ako makapaglakad. Saad ni Elias, umaasang may kaunting puso pa ang mga ito. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga walang awang estranghero. Oo, naawa kami sa'yo. Sa awa namin sa'yo, brief mo na lang ang tinira namin. Pahayag ng estranghero. Kasabay noon ang sabay-sabay na tawanan na parang walang kaluluwa. Mabilis silang lumayo, dala ang kanyang damit at wheelchair. Naiwan si Elias nakaupong walang saplot maliban sa kanyang brief. Nakahandusay sa malamig na semento. Nararamdaman niya ang bawat dampi ng hangin sa kanyang balat at bawat hapdi ng pagkakalugmok sa kanyang sitwasyon. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako na makauwi sa bahay ko. Please. Pagmamakaawa ni Elias at pilit na hinahanap ang direksyon ng kanyang tahanan. Umuwi ka na. Malaki ka na kaya alam namin na kaya mo ng sarili mo. Pabirong sagot ng isa, saka muling nagtawanan ang mga ito. Narinig ni Elias ang yabag ng mga ito na papalayo na sa kanya. Iyak ng iyak si Elias habang nararamdaman ang lamig ng hangin at ang hapdi ng semento sa kanyang balat. Sa pagkakataong yon, hindi lang pisikal na sakit ang kanyang nararamdaman, kundi pati ang matinding panghihinayang sa kanyang sitwasyon. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ng binata, pilit na umaasang may makakarinig sa kanya. Ngunit sa halip na tulong, ibang boses ang kanyang narinig. Uy! Tignan niyo lalaking yun, oh! Tara, bugbugin natin! Sigaw ng isang grupo ng kabataan na tila languna sa kung anong ipinagbabawal na gamot. Ang isa sa kanila may hawak pang plastik na tila may laman na iniipit niya sa kanyang ilong. Bago pa man makasagot si Elias, bigla niyang naramdaman ang isang matinding sipa sa kanyang tiyan. Napasigaw siya sa sakit. Ano? Kaya mo pa? Sigaw ng isa habang tumatawa. Saka sinipa ulit si Elias sa ulo naman ngayon. Pinilit ni Elias na ipagtanggol ang sarili, pero wala siyang magawa. Ang kanyang mga kamay ay pilit na gumagapang sa semento, ngunit hindi niya alam kung saan siya pupunta.
Tama na, maawa kayo sa akin. Masakit. Mahina niyang usal. Ngunit wala ni isa sa mga itong nakinig. Paulit-ulit siyang sinisipa, sinasampal at nilalait. Ang ilan sa kanila ay nagtatawanan, habang ang iba naman ay patuloy na binibigkas ang mga masasakit na salita laban sa kanya. Isang malakas na suntok kay Elias ang nagpabagsak sa kanya ng tuluyan. Pakiramdam niya ay mawawalan na siya ng malay. Wala ka ng kwenta! Hindi ka na dapat nabuhay! Sigaw ng isa, saka siya muling sinipa. Dumudugo na ang kanyang labi, namamaga ang kanyang pisngi, at ang buo niyang katawan ay puro pasa. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinaparusahan ng ganito. Hindi ba sapat ang pagkabulag at pagkawala ng kakayahan niyang makalakad? Bakit kailangan pang danasin niya ito? Tama na yan! Sigaw ng isang babae. Subukan niyo pang saktan yan! Itong malaking kamao ko ang babaon sa mapapayat niyong muka. Manahimik ka, baboy! Sigaw ng mga kabataan sabay halakhak. Oh, tapos? Aalis kayo, magpapatawag ako ng pulis para hulihin kayo. Ganti ng babae. Hindi natinag sa pang-asar ng mga ito. Natakot naman ang mga kabataan at tumakbo papalayo. Hindi nila kayang ipagsapalaran ang mas malaking gulo. Kaagad na lumapit ang dalaga sa nakabulagtang si Elias. Dahan-dahan niyang itinayo ang binata mula sa malamig na semento. Elias? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Sunod-sunod na tanong ng dalaga at bakas sa kanyang tinig ang pag-aalala. Sino ka? Mahinang tanong ni Elias. Nanginginig ang boses. Ramdam pa rin niya ang matinding sakit sa katawan, lalo na sa mga bahaging tinamaan ng suntok at sipa. Hindi mo na ba ako naaalala, Elias? Ako to, si Miraya Herrera. Ako ang kababata mo. Naging magkasintahan din tayo. Ngunit di rin nagtagal, naghiwalay tayo sapagkat di mo naman ako gusto. Paliwanag ni Miraya. Ang nakaraan nila ni Elias ay kinalimutan na ni Miraya sapagkat alam niyang bata pa sila noon at hindi pa ganoon ka-matured kung mag-isip. Tahimik si Elias, hindi niya alam kung dapat siyang mahiyang hindi maalala si Miraya o kung dapat ba siyang matuwa na may isang taong handang tumulong sa kanya. Narinig niya ang lungkot sa boses nito, ngunit higit pa roon, ramdam niya ang tunay na malasakit. Pasensya ka na, hindi ko maalala. Mahina niyang sagot, ramdam ang panghihina. Okay lang yun, Elias. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Sagot ni Miraya habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Grabe, anong ginawa nila sa'yo? Hindi ko akalain na makikita kita sa ganitong sitwasyon. Napabuntong hininga si Elias. Wala akong magawa. Kinuha nilang lahat sa akin. Napapikit si Miraya. Pinipigilan ang pagpatak ng luha. Huwag mong sabihin yan, Elias. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa'yo. Pero ngayon, hindi kita pwedeng pabayaan. Halika, dadalhin kita sa bahay ko. Nag-aalangan si Elias. Ayokong maging pabigat sa'yo. Naramdaman ni Miraya ang sakit sa mga salita ni Elias. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit. Elias, alam ko may nakaraan tayong hindi magandang naging kinalabasan. Ngunit nakaraan na yon at hayaan mo nang manatili yun doon. Ang mahalagang parte, yung ngayon at ang kalagayan mo. Hindi mo kayang mag-isa at nandito ako para samahan ka. Ramdam ni Elias ang katapatan sa boses ni Miraya. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganitong uri ng pag-aalaga. Walang halong awa, kundi puro malasakit. Hindi tulad ng pagmamahal na inakala niyang totoo kay Althea. Napayuko si Elias. Miraya, paano kung wala na akong silbi? Napangiti si Miraya kahit may luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Walang taong walang silbi, Elias. Mayroong dahilan kung bakit may nangyayari sa atin na di natin maintindihan o maipaliwanag man lang. Magtiwala ka sa akin, Elias. Hindi totoo yung sinasabi mo sa sarili mo. Habang tayo'y humihinga, mayroon pa rin pag-asa. Huwag kang mag-alala, Elias. Patuloy ni Miraya. Ako ang bahala sa'yo. Gamit ang cellphone ni Miraya, nag-contact siya ng driver na susundo sa kanila sa lugar na yon. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan at dahan-dahang inakay ni Miraya si Elias papasok sa loob nito. Ramdam niyang panghihina ng binata, kaya naman buong ingat niyang inalalayan ito. Sandali lang, Elias, papalitan natin yung damit mo para mas maging komportable ka. Malambing na wika ni Miraya habang kinukuha ang damit na ipinadala niya sa driver. Mabilis namang lumabas ang driver at tinulungan si Elias na magpalit ng damit. Hindi na nagawa ni Elias tumanggi. Masyado siyang pagod, masyado siyang sugatan.
Ang tanging nagawa niya na lang ay bumuntong hininga at hayaang alagaan siya ni Miraya. Habang nasa biyahe, nanatiling tahimik si Elias. Nakatitig siya sa kawalan bagamat hindi niya ito nakikita. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang mga pangyayari sa nakalipas na taon. Ang sakit, ang pang-aapi, ang kawalan ng pag-asa. Ilang sandali pa, binasag ni Miraya ang katahimikan. Elias, gusto mo bang ikwento sa akin kung anong nangyari sa'yo? Alam kong hindi madali, pero baka kahit papano gumanang pakiramdam mo. Napakagatlabi naman si Elias. Ilang saglit siyang hindi nagsalita. Tila iniipon ang lakas ng loob upang bumalik sa masasakit na alaala. Matapos ang aksidente, panimula niya, mahina at puno ng hinagpis ang tinig. Naospital ako ng matagal at nang lumabas ako, wala na akong matatakbuhan. Wala na akong pamilya. Wala na akong kaibigan. Ang dating sikat na kagaya ko ay nagdurusa rin pala. Ang sikat na pangalan ko ay biglang nawala na lang ng kinang. Hindi na nila ako kilala. Napayuko si Miraya. Hindi inakalang ganito kalala ang pinagdaanan ni Elias. Walang tumulong sa'yo? Wala man lang nagmalasakit? Si Althea. Saglit na natahimik si Elias bago pinagpatuloy ang kwento. Akala ko, siya na lang ang natitirang masasandalan ko. Siya lang ang kasama ko, pero mali ako. Naningkit ang mga mata ni Miraya. Alam na alam niya ang tunay na pagkatao ni Althea. Ngunit hindi niya inakala na hahantong sa ganito ang lahat. Anong ginawa niya, Elias? Mahinahon, ngunit puno ng lungkot na tanong ni Miraya. Ginamit niya ako. Pinaikot niya ako. Ginamit niya ang pera ko at ang pangalan ko. At nang wala na akong silbi, iniwan niya ako. Parang isang basurang itinapon sa kalsada. Napakuyom ang kamao ni Miraya. Hayop talaga siya. Paano niya nagawa yun sa'yo? Napangiti si Elias, ngunit baka sa mukha nito ang pait. Ganid siya, Miraya. Hindi ko yung nakita nun. Bulag na nga ako ngayon. Pero sa wakas, nakita ko ng tunay niyang kulay. Hinawakan ni Miraya ang kamay ni Elias at marahang pinisil. Alam mo, Elias, hindi pa tapos ang buhay mo. Hindi mo kailangang manatili sa anino ng nakaraan mo. Oo, nasaktan ka. Oo, nalugmo ka. Pero, alam mo kung anong mahalaga? Ang mahalaga, naririto ka na. Kasama ko, buhay ka pa. At hanggat may buhay ka, may pagkakataon ka pang bumangon. Napatingin si Elias sa direksyon ni Miraya, kahit hindi niya naman ito nakikita. Ramdam niyang sensiridad sa tinig nito. Ang init ng malasakit na noon pa man ay bihira niyang maramdaman mula sa iba. Salamat, Miraya. Mahina ngunit puno ng pasasalamat na sabi ni Elias. Ngumiti naman ang dalaga. Wala yun, Elias. Sa pagkakataong to, hindi na kita iiwan. Kahit ano man ang mangyari, nandito lang ako. Ilang oras lang ang itinagal ng biyahe at nakarating na sina Elias sa bahay ni Miraya. Bumaba naman kaagad ang driver at isinakay ang binata sa likod nito. Dahan-dahan nilang inalalayan si Elias papasok sa loob ng bahay. Kaagad bumungad ang nanay ni Miraya na abala sa pagluluto ng ulam. Ang tatay ni Miraya, abala rin sa paghiwa ng gulay. Iniupo ng driver si Elias sa sofa na nasa may gilid lang ng pinto. Si Miraya naman ay sumunod na pumasok sa loob ng bahay. Anong ginagawa niyan dito sa bahay natin, anak? May halong pagtataka na tanong ng tatay ni Miraya. Magandang umaga po, sir. Magalang na bati ni Elias sa mga ito. Umaga? Hindi mo ba nakikita na malapit nang sumapit ang dilim? Babatiin mo pa talaga ako ng magandang umaga? May halong inis na tugon pa nito kay Elias. Papa, alam kong may galit kayo kay Elias dahil sa ginawa niya sa akin. Ngunit huwag galit ang inyong pairalin dahil may matinding pinagdadaanan si Elias ngayon. Marahang pahayag ng dalaga. Ano bang nangyari sa'yo, iho? Napansin ko nga na parang hindi na ikaw ang Elias na kilala ko. Parang may nagbago na sa'yo. Wika naman ng nanay ni Miraya. Opo, tama po kayo. May nagbago na nga po sa akin. Dala ng kahambugan ko sa buhay. Nakarma ako. Sinabi ko ang matinding trahedya na minsan hindi ko naisip na mangyayari sa akin. Nang dahil sa isang car accident, temporary akong hindi makakita at hindi rin makalakad. Pero ang temporary na yun ay tila ba habang buhay ko nang dadalhin. Pagtatapat ng binata sa mga magulang ni Miraya. Tahimik na bumalot sa paligid ang mga sinabi ni Elias. Mariing na palunok si Miraya. Damang-dama ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi madaling tanggapin ng kanyang mga magulang ang presensya ng binata na minsang sumugat sa kanyang puso. Napahinto ang ama ni Miraya sa paghihiwa ng gulay.
Kita sa mukha nito ang pag-aalangan. Hindi niya alam kung maawa ba siya o magagalit. Samantalang ang nanay ni Miraya, kahit abala sa pagluluto, palihim na sumusulyap kay Elias. Tila ninanamnam ang bawat salitang binibitiwan nito. Karma! Malamig na sambit ng ama ni Miraya. Pinapahid ang kutsilyo sa kanyang apron. At ano? Nandito ka para humingi ng awa? Para ibalik namin sa yung respeto na matagal mong niyurakan? Napayuko si Elias kahit hindi niya nakikita ang itsura ng ama ni Miraya. Dama niya ang galit at hinanakit nito. Papa, hindi naman ganon. Pigil ni Miraya, ngunit itinaas ng kanyang ama ang kamay bilang hudyat na tumahimik siya. Hayaan mong magsalita si Elias. Sabi ng nanay ni Miraya na noon pa man ay laging patas sa paghusga. Lumunok si Elias, halatang nag-iipon ng lakas ng loob. Hindi po ako nandito para humingi ng awa. Hindi rin po ako nandito para patawarin ninyo. Alam kong hindi ganun kadali yun. Nandito ako dahil si Miraya ang nag-alok ng tulong. At sa totoo lang, hindi ko alam kung tama bang ginagawa kong tanggapin niyon. Bumuntong hininga si Miraya. Hindi inasahan ang katapatan ni Elias. Hindi ito nagtatangka na maging kaawa-awa. Hindi rin ito nagdadrama para lang makuha ang simpatsya nila. Totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Ngunit tila hindi pa rin kumbinsido ang kanyang ama. Bakit hindi mo na lang hinarap ang sarili mong problema? Bakit kailangang si Miraya pang lumapit sa'yo? Matapos mo siyang gawing katatawanan nun. Pagkatapos mong yurakan ng pagkatao niya. Tapos ngayon, natahimik si Elias. Hindi niya inasahan ang tindi ng emosyon ng ama ni Miraya. Alam niyang may kasalanan siya, pero iba palang maramdaman iyon mula sa isang magulang. Aaminin ko po, mahina ngunit matatag na sabi ni Elias. Sa lahat ng ginawa ko, kay Miraya ako may pinakamalaking kasalanan. Sinaktan ko siya, minaliit at pinagtawanan. At ang masakit, hindi ko na naisip kung paano siya nasaktan. Dahil sarili ko lang ang mahalaga sa akin. Dahil ako lang ang bida sa sarili kong mundo. Napatingin si Miraya kay Elias. Hindi niya inasahan ang ganitong klaseng pagsisisi mula rito. Hindi ito pilit, hindi scripted. Totoo ang lahat. Kaya nga po, hindi ko alam kung karapat-dapat ba akong nandito. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi ko kayang harapin to ng mag-isa. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, si Miraya ang unang taong pumasok sa isip ko nang dumating sa akin ang trahedya. Napayuko si Miraya at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib. Ibang Elias na ang kaharap niya ngayon, ang dating mapagmataas na binata. Ngayon, durog na durog, nakikiusap hindi para tulungan siya, kundi para maniwala sa kanya. Sa matagal na sandali, walang nagsalita. Tanging tunog ng kumukulong sabaw sa palayok at ang mahinang pagpitik ng kutsilyo sa kahoy na chopping board ang maririnig sa paligid. Si Miraya ang unang bumasag ng katahimikan. Pa! Ma! Kahit anong sama ng loob natin, hindi naman natin kayang ibalik ang nangyari noon. Pero may pagkakataon tayong gawin to ng mas tama ngayon. Napangiti ang kanyang ina. Halatang proud sa paninindigan ng anak. Ngunit ang kanyang ama ay hindi pa rin kumikibo. Napailing na lang si Miraya at lumapit kay Elias. Halika na Elias, aakyat na kita sa kwarto mo. Nag-aalangan naman si Elias. Miraya, baka masyado na akong perwisyo sa inyo. Sinasabi mo ba na gusto mo pang matulog sa sofa? Sa dami ng nanlait sa akin nun, ikaw lang ang hindi ko pa nasusuntok. Gusto mo bang subukan natin ngayon? Natawa ng mahina si Elias. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ni Miraya, damang-dama niya ang biro nito. Pasensya na po ulit, sir, ma'am. Magalang na sabi ni Elias bago siya tuluyang itinulak ni Miraya papunta sa kwarto. Ang kanyang ina ay sumulyap sa tatay niya. Mahal, hayaan mo na muna. Hindi natin alam kung anong balak ng Diyos para sa kanila. Tumango ang kanyang ama, ngunit nanatili ang seryosong ekspresyon sa mukha nito. Pero hindi ibig sabihin nun na basta ko na lang siyang tatanggapin. Alam ko, pero hindi ba't kahit papaano ay may natutunan siya? Sagot ng kanyang ina. Pinagtulungan nilang iakyat si Elias sa isang bakanting kwarto. Ang tatay ni Miraya ang bumuhat kay Elias paakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Matapos nun, iniwan silang dalawa sa kwarto. Hoy, bakit parang bigla kang hindi nagsasalita? Inirapan niya ang binata kahit alam niyang hindi siya nito nakikita. Nag-aalangan si Elias na sumagot.
Kasi ngayon ko lang naramdaman ng ganitong klaseng presensya. Yung hindi ako hinuhusgahan. Yung kahit hindi ko man sabihin, may nakakaintindi sa akin. So, sinasabi mo bang hindi kita iniintindi nun? Walang hiya ka, Elias. Baka gusto mong ibauna kita ng tuluyan sa kama mo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Natatarantang sagot ni Elias. Natawa ng malakas si Miraya. Loko ka talaga. Lata namang hindi ka sanay sa ganito. Sige na, magpahinga ka na. Bukas, may panibagong araw ka na namang kahaharapin. Huminga ng malalim si Elias. Salamat, Miraya. Nagkibit balikat naman ang dalaga. Tingnan natin kung kaya mo akong pasalamatan kapag sinimulan na kitang pahirapan bukas. Okay lang, Miraya. Deserve ko naman mahirapan. Kulang pa yun sa lahat ng katarantaduhang ginawa ko sa puso mo. Sinserong pahayag ng binata. Ha? Pinagsasasabi mo dyan, Elias? Nagbibiro lang ako. Ikaw naman, masyado mong siniseryoso ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, nananatiling maganda pa rin ang pagtingin ko sa'yo dahil mayroon din naman tayong pinagsamahan. Huwag kang mag-alala. Magstay ka rito hanggat gusto mo. Hindi kita sisingilin sa ilaw at tubig. Natatawang sabi pa ng dalaga. Gusto kong sabayan ng joke mo, Miraya, ngunit hindi ko magawa sapagkat marami akong iniisip ngayon. Lalo pat yung ginawa sa akin ni Althea. Tahimik na napalunok si Miraya. Alam niya nagbibiro lang siya kanina pero iba ang bigat ng tinig ni Elias. Ramdam niya ang pagkalugmok nito. Hindi lang sa pagkawala ng paningin at kakayahang maglakad, kundi pati na rin ang matinding emosyon na sugat na iniwan ni Althea. Umupo si Miraya sa tabi nito. Marahang inilapag ang kanyang kamay sa balikat ni Elias. Alam mo, Elias, hindi ko alam ang buong detalye ng nangyari sa'yo pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi mo deserve yung ginawa ni Althea sa'yo. Mapait na tumawa si Elias. Sa tingin mo ba? Hindi niya maitago ang hinanakit sa kanyang tinig. Pero kung iisipin, parang ang dami kong ginawang kasalanan sa mundo para paglaruan ako ng ganito. Parang pinapamukha sa akin ang tadhana na wala na akong kwenta. Hoy, bakit ganyan ka magsalita? Wala kang kwenta? Ano kasi ni swerte? Nandito ka ngayon, Elias. Buhay ka pa. May pagkakataon ka pang bumangon. Napailing naman si Elias. Kung nakita mo lang sana kung paano nila ako trinato. Akala ko talaga katapusan ko na, Miraya. Niloko ako ni Althea. Pinaasa. Hinayaang bumagsak. Tapos iniwan pa ako sa lugar na yon. Pinabayaan niya akong bugbugin. Napahigpit ang hawak ni Miraya sa kanyang palad. Galit na galit siya kay Althea, pero hindi niya yun ipinapahalata kay Elias. Hindi niya kailangang dagdagan ang bigat na dinadala nito. Sa halip, hinayaan niya lang itong magkwento. Pumayag akong lumabas dahil akala ko gusto lang niyang maglakad-lakad kami sa garden at nais ko siyang pagbigyan. Sinabi niya kasi sa akin na hindi dapat habang buhay ay ganun ang magiging kasanayan namin, na palagi na lang nakakulong sa malaking bahay. Pero nilabas niya ako sa isang lugar na hindi ko naman alam. Nang magtanong ako kung nasan kami, ang sagot lang niya, dito mo mararamdaman ang tunay mong halaga. Tapos doon ako kinabahan. Napakurap naman si Miraya. Ano raw? Napangiti si Elias pero bakas doon ang pait. Iyon ang sabi niya. Tapos iniwan niya ako. Ilang minuto lang, may lumapit na sa akin mga lalaki. Sa boses pa lang nila, alam kong hindi sila mabuti. Tapos yun, hinila nila ako mula sa wheelchair ko at sinimulang pagtripan. Wala akong magawa, Miraya. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong pilit mong ipaglaban ang sarili mo, walang saysay. Nanlamig ang katawan ni Miraya sa bawat salitang lumalabas kay Elias. Pero, paano ka nakaligtas? Dahil sa'yo. Dahil dumating ka. Ikaw ang dahilan kung bakit pa ako nandito. Napabuntong hininga si Miraya. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi ngayon. Sa halip, pinilit niyang gawing magaan ang tono ng kanyang boses. Oh, di dapat may utang na loob ka sa akin. Dapat lagi mo akong tinatawagan pag gutom ka para ipagluluto kita. Bahagyang natawa si Elias pero may lungkot pa rin sa kanyang tinig. Alam mo, Miraya, ikaw lang ata ang kayang gawing biro ang isang bagay na ganito kabigat. Dahil hindi ko gustong magmukha kang kawawa, Elias. Seryosong sagot ni Miraya. Oo, nangyari na ang masama. Oo, nasaktan ka. Pero hindi ibig sabihin na dapat ka nang sumuko. Natahimik si Elias. Elias, alam kong mahirap. Alam kong masakit, pero gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. Lumunok si Elias at ramdam ang bigat sa dibdib nito. Paano kung hindi na ako bumangon? Paano kung wala nang patutunguhan tong buhay ko? Hinawakan ni Miraya ang kamay niya. Andito ako. Muling natahimik si Elias. Ilang saglit pa, bahagya siyang tumawa.
Alam mo, Miraya, hindi mo naman kailangan maging mabait sa akin. Ewan ko ba? Nagkibit balikat si Miraya. Kahit nung maldito ka pa sa akin, parang hindi ko kayang magalit sa'yo ng matagal. Napangiti si Elias pero sa pagkakataong yon, may halong pasasalamat. Salamat, Miraya. Walang anuman, Elias. Muli silang natahimik, ngunit hindi awkward na katahimikan. Sa halip, iyon ay punong-puno ng pangunawa. Maya-maya ay tumayo si Miraya at tumapik sa balikat ni Elias. Sige na, matulog ka na. Bukas, may panibagong araw ka na ulit na haharapin. Hinayaan na muna ni Miraya si Elias na mahiga sa kama. Binuksan niya na lang ang aircon at inilagay ang temperatura sa katamtamang lamig lang. Kinumutan ng binata at muling pinaalalahanan na sumigaw lang kapag may kailangan ito sa kanya. Hindi na sumagot pa si Elias kaya hinayaan niya na itong makatulog. Pinatay niya ang ilaw at bumaba na. Pagbaba niya, nakita niya ang kanyang boyfriend. Teo? Hala, ginulat mo naman ako sa pagpunta mo dito. Bakit ka nagpunta dito? May kailangan ka ba? Tanong ni Miraya sa kanyang boyfriend nang may ngiti sa mga labi. Hindi pa naman din nakakasagot ang binata ay kaagad niya itong nilapitan at binigyan ng isang mahigpit na yakap. Sinamahan din ng matamis na halik sa pisngi. Ang itsura ni Teo mukhang hindi gusto ang inakto ng dalaga sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap sa kwarto mo? Mahinang tanong ni Teo sa kanya. Narinig ng tatay niya ang sinabi ni Teo. Masyado bang pribado yung sasabihin mo? At nais mo pang sa kwarto ng anak ko kayo mag-usap? Papa naman, nakikinig ka sa usapan namin ni Teo. Sita ni Miraya sa kanyang ama. Bakit nga naman kasi sa itaas pa, anak? May sofa naman dito at sabayan niyo pa ng pagkain ng niluto kong munggo. Pahayag ng nanay ni Miraya. Meron lang po kaming importanteng pag-uusapan ni Miraya. Saglit na saglit lang naman po yun. Hindi rin po kasi ako magtatagal at kinakailangan ko rin pong makaalis. Sabi naman ni Teo. Nagmamadali ka pala dapat dito na lang. Pilit pa ng ama ni Miraya. Hindi, makikialam lang kayo sa pag-uusap namin ni Teo. Hay, dyan na nga muna kayo. Walang naging tugon ang mga magulang ni Miraya sa naging desisyon ng kanilang anak. Umakyat sila sa pangalawang palapag at pumasok sa loob ng kwarto ni Miraya. Kaagad na umupo ng komportable ang binata. Ano palang kailangan mo, Teo? Nagsend ka na ba sa akin ng pera? Nasira yung motor ko Tapos sakto pagdating ko rito, nawala na ako ng gas. Tapos kailangan mong bayaran yung motor ko. Diba, sabi ko naman sa'yo, babayaran kita kapag may trabaho na ako. Yung mayroong malaking kita. Sa ngayon, ikaw munang sumalo sa akin. Pahayag ni Teo. Akala ko ba binibisita mo ako para makita ako? Pero iba naman palang pakay mo. Pambulong na sabi ni Miraya. Napabuntong hininga siya pero kaagading ngumiti. Ayaw niyang ipakita kay Teo na nadidismaya siya rito. Oo naman, mahal. Nagpadala na ako kanina. Baka hindi mo palang na-check. Sagot niya habang pilit ang ngiti. Kinuha ni Teo ang cellphone niya at mabilis na tiningnan ang kanyang account. Ilang sandali lang, kumunot ang noo nito. Bakit kulang? May bahagyang inis sa boses nito. Napakagatlabi si Miraya. Pasensya na, mahal. Yan lang muna ang kaya ko ngayon. Medyo malaki rin kasi ang gastos namin dito sa bahay. Napailing si Teo. Miraya, akala ko ba priority mo ko? Bakit parang inuuna mo pa sila kaysa sa akin? Parang may tinik na tumusok sa puso ni Miraya. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa bawat pagkakataon na sinasabi ito ni Teo, pakiramdam niya may mali siyang nagawa. Kahit pa alam niyang ginagawa niya naman ang lahat para sa binata. Hindi naman sa ganun, mahal. Siyempre, ikaw pa rin naman ang priority ko. Hindi ko naman hinayaan na wala kang matanggap. Kahit papano, may naipadala pa rin ako. Sagot niya at pilit na pinapakalma ang sarili. Napailing si Teo at lumalim ang buntong hininga. Alam mo, Miraya, minsan feeling ko hindi mo naman talaga ako mahal. Lagi mo akong pinagkakaitan. Laging may excuse. Kung talagang mahal mo ako, ibibigay mo kahit ano pang pangangailangan ko. Nanlabo ang paningin ni Miraya. Parang gusto niyang umiyak, pero hindi niya alam kung dapat ba yun. Hindi naman sa ganun, Teo. Alam mo namang ginagawa ko ang lahat para sa'yo, diba? Pabulong niyang sagot. Bigla siyang hinawakan ni Teo sa baba at inangat ang mukha niya. Talaga? Bakit ganito? Ang simple-simple lang ng hiling ko, pero hindi mo pa maibigay ng buo. Napayuko si Miraya. Pasensya ka na, mahal. Baka sa susunod na linggo, mas malaki nang maibigay ko sa'yo. Napangisi si Teo at tila ba nanalo sa argumento. Good girl.
Alam mo namang hindi kita iiwan, di ba? Basta, wag mo lang akong bibiguin. Tumango si Miraya at pilit ang ngiti. Oo naman, hindi kita bibiguin, mahal. Tumayo na si Teo at inunat ang mga braso. O siya, alis na ako. May lakad pa kami ng mga tropa ko. Nagulat si Miraya sa sinabi nito. Ha? Akala ko may kailangan kang asikasuhin. Ngumisi si Teo. Oo nga, kasama yon. Basta, mahalaga to. Walang nagawa si Miraya kundi ang tumango. Lumapit siya kay Teo at mahigpit itong niyakap. Mag-iingat ka, ha? Mahal, baka may nakakalimutan ka ngayong araw. Pagpapahiwatig ni Miraya sa kanilang anniversary ni Teo. Wala naman, Miraya. Normal na araw lang naman ang araw na to para sa akin. Nothing special. Kibit balikat na pahayag ng binata. Anniversary natin, Teo. Nakalimutan mo na bang araw na sinagot kita? Yung araw na pinaka-importante sa atin. Kasi naging tayo na. Bakit nakalimutan mo na? Napangiti si Miraya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Baka nagbibiro lang si Teo. Baka sinusubukan lang siya nito. Pero sa bawat segundo ng katahimikan, unti-unting nabasag ang kanyang pag-asa. Walang reaksyon si Teo. Nakaupo ito sa kanyang kama. Hawak ang cellphone niya habang nagbabrowse na parang walang narinig. Teo! Mahinang tawag ni Miraya. Lumingon ang binata sa kanya. Halatang naiinis na. Ano na naman, Miraya? Napakurap siya. Bakit parang siya pang nagmumukhang mali? Napayuko siya at pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang mukha. Wala lang. Akala ko lang, baka may hinanda ka para sa araw na to. Hindi naman kailangan bongga. Kahit simpleng celebration lang sana. Napairap naman ito. Grabe ka naman, Miraya. Dapat ba talaga may celebration? Araw lang to. Hindi naman kailangan gawing big deal. Pero mahal, napailing si Teo. Tumayo at lumapit sa kanya. Alam mo, minsan ang uuhin mo na eh. Lahat na lang ng bagay gusto mong bigyan ng meaning. Ano bang gusto mong palabasin? Na hindi kita mahal dahil lang hindi ako nag-e-effort ngayon? Agad nagpanik si Miraya. Hindi naman sa ganon. Alam ko namang mahal mo ako, Teo. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit parang wala lang ako sa'yo. Diyos ko, Miraya. Napahawak si Teo sa sentido nito. Bakit bang hirap mong intindihin minsan? Lagi ka na lang may reklamo. Lagi mo na lang akong ginagawang masama. Ang dami mo namang demands. Hindi ka pa ba kontento na ako ang boyfriend mo? Parang may tinik na bumara sa lalamunan ni Miraya. Ang saya na nararamdaman niya kaninang umaga. Ang excitement na dala ng espesyal na araw na yon, biglang napalitan ng sakit. Gusto niyang ipaliwanag, gusto niyang sabihin kay Teo na hindi naman siya naghahanap ng engrandeng selebrasyon. Ang gusto niya lang naman, maramdaman na pinapahalagahan din siya nito. Pero parang walang saysay ang lahat ng sasabihin niya. Kilala niya si Teo, alam niya kahit anong paliwanag ang kanyang gawin, siya pa rin ang lalabas na demanding, makulit at hindi marunong makontento. Kaya ngumiti na lang siya, pilit pero sapat para matakpan ng sakit. Sorry, Teo, hindi ko naman gustong maging demanding. Siguro, nag-e-expect lang ako. Mahina niyang sabi. Napabuntong hininga si Teo. Mabuti naman alam mo. Next time mo ka nang umasa para hindi ka nadidismaya. Baka gusto mo na lang na mag-date na lang tayo, Teo. Treat ko naman. Kapag free ka na lang, mahal. Pabulong na sabi ng dalaga. Para sa naman ang date na yan, Miraya? Ipopost mo sa social media mo para masabi mo sa mga friends mo na kahit ganyan kakataba, meron pa rin nagmamahal sa'yo. Hindi ka ba nahihiya sa lapad mo? Alam mo, dapat mag-focus ka sa pagpapayat. Hindi yung nagre-reklamo ka rin sa date natin sa anniversary. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga kakilala ko at sa'yo. Napakataba mo. Wika ni Teo kay Miraya. Para bang biglang natanggal ang lahat ng hangin sa baga ng dalaga. Naniga siya sa kinatatayuan niya. Hindi makapaniwala sa mga salitang binitiwan ni Teo. Ha? Mahina niyang sabi, pilit pinoproseso ang narinig. Napairap si Teo, halatang naiinis na. Ano, gusto mo bang ulitin ko pa? Baka kasi hindi mo narinig ng malinaw. Sinasabi ko lang, hindi mo kailangang ipilit yung date na yan. Hindi bagay sa'yo yung mga ganung bagay, Miraya. Dapat mag-focus ka na lang sa pagpapapayat. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang boses ni Teo na puno ng pagmamaliit o ang simpleng katotohanan na hindi niya man lang naisip na kaya siya tinatanggihan nito ay dahil nahihiya ito sa kanya. Bigla niyang naramdaman ang sariling katawan, ang kanyang braso, ang kanyang tiyan, ang kanyang hita.
Lahat ng bahaging minsan niya ng kinamuhian, pero natutunan niya ng tanggapin. Pero ngayong narinig niya na ang mga salitang yon mula sa taong pinakamamahal niya, parang bumalik ang lahat ng kanyang insecurities. Huminga siya ng malalim, pilit pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Teo, mahal kita. Mahina niyang bulong. Pero bakit parang kailangang may kondisyon ang pagmamahal mo sa akin? Napailing si Teo at natawa ng mapait. Huwag mo akong gawing masama dito, Miraya. Hindi kita minamaliit, sinasabi ko lang ang totoo. Dapat nga magpasalamat ka, kasi ako mismo nagsasabi sa'yo. Hindi ba gusto mong maging mas maganda? Mas presentable? Para sa akin din naman yan. Kumirot ang puso ni Miraya. Teo, napansin niyang hindi man lang siya tiningnan ng binata. Nakatingin ito sa cellphone, abala sa pagtatype, para bang wala siyang sinasabi. Napapikit siya ng mariin. Alam mo, Teo, akala ko dati, sapat na mahal kita. Akala ko kahit paano mo ko tratuhin, basta mahal kita, magiging masaya ako. Mahina niyang sabi pero puno ng sakit. Sa unang pagkakataon, lumingon si Teo, nakakunot ang noo. Ano na naman yung drama mo, Miraya? Napangiti siya ng mapait. Hindi ito drama, Teo. Katotohanan to. Nagpatuloy siya, pilit na hindi nagpapadala sa panginginig ng kanyang tinig. Akala ko, kung ibibigay ko ang lahat ng kaya kong ibigay, kung tatanggapin ko ang lahat ng sakit, kung magpapakamartir ako, magiging sapat yon para mahalin mo ako. Ano na naman to? Gusto mong mag-break na tayo? Ganyan ka naman eh. May hili kang mag-emo tapos pag tinanggap ko yung breakup, ikaw rin yung unang babalik. Teo, girlfriend mo ako at hindi ko inaasahan na sa'yo pa mismo manggagaling ang mga salitang yan. Wala kang pinagkaiba sa mga kamag-anak, kaibigan o kakilala ko na kung tingnan ako, mayroong diskriminasyon sapagkat mataba akong babae. Sigaw na sabi ni Miraya. Sana hindi mo na lang ako niligawan kung ayaw mo sa matabang babae na kagaya ko. Teo, akala ko ibang tao ka pero nagkamali ako dahil kapareho ka rin pala nila. Baboy ang tingin niyo sa akin. Babaeng napabayaan sa kusina. Sigaw ni Miraya kay Teo dahil sa sobrang galit. Nanahimik si Teo, hindi niya inaasahan ang pagsabog ni Miraya. Hindi siya sanay na makita itong lumalaban na hindi lang ito tahimik na umiiyak at tinatanggap ang lahat ng masasakit niyang salita. Pero imbis na matauhan, napangisi si Teo. Kita mo, ang OA mo, Miraya, malamig niyang sabi. Diyos ko, konting biro lang ginagawang malaking issue. Ikaw na nga tong hindi maganda. Ikaw pa yung mataas ang pride. Napakuyom ang kamao ni Miraya. Lahat ng sakit, lahat ng pangmamaliit, tinanggap niya sa relasyon nilang ito. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas na loob para ilabas ang lahat. Huwag mo akong tawaging OA, Teo! Sigaw niya, nanginginig ang boses sa halo-halong galit at hinanakit. Hindi biro yan para sa akin. Wala kang karapatang gawing katatawanan ng katawan ko, ang sarili ko at ang pagkatao ko. Napailing si Teo. Ito ka na naman, nagpapaawa. Sa totoo lang, Miraya, hindi naman kita pinilit na maging ganito, di ba? Ikaw naman ang pumayag sa lahat. Ikaw naman ang nagtiis. Bakit ngayon? Parang ako pang masama. Doon napagtanto ni Miraya ang isang bagay. Hindi kailanman aamin si Teo sa mga pagkakamali nito. Dahil sa isip ng lalaki, wala siyang ginawang mali. Laging kasalanan ni Miraya. Laging siya ang may problema. Hindi lang siya minamaliit ni Teo. Hindi lang siya ginagawang sunod-sunuran. Ginagamit lang siya nito. Para sa pera. Para sa lahat ng bagay na hindi nito kayang gawin para sa sarili. At si Miraya, sa sobrang pagmamahal niya, hinayaan niya lang. Hinayaan niyang mahalin ang isang taong hindi marunong magmahal ng totoo. Napahinga siya ng malalim, pinipilit pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tumayo siya ng tuwid, pinunasan ang luhang ayaw tumigil sa pagpatak. Alam mo, Teo? Mahinahong sabi ni Miraya. Tama ka. Ako naman talagang pumayag sa lahat ng to. Ako ang nagtiis sa lahat ng masasakit mong salita. Ako ang nagbuhos ng pagmamahal sa isang taong hindi marunong magbigay pabalik. Ako ang nagpilit na intindihin ka kahit pa ulit-ulit mo akong tinatapakan. Ako ang nagdasal gabi-gabi na sana isang araw makita mo rin ang halaga ko. Oh, kita mo. Alam mo naman pala. O ngayon, drama mo na naman. Umiling si Miraya. Hindi na ako nagdadrama, Teo. Lumunok siya, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero ngayong nandito na ako, ngayong alam ko na kung anong klaseng relasyon to, hindi na ako papayag. Natawa si Teo, pero halatang hindi komportable. Ano to? Break na? Napangiti si Miraya.
Isang ngiting puno ng kirot pero may kasamang pag-asa. Oo, break na tayo. Saglit na natahimik si Teo. Parang hindi makapaniwala. Napakunot ang noo nito. Miraya, wag mo akong ginaganito. Alam mong hindi mo ako kayang iwan. Napakibit balikat si Miraya. Akala ko rin dati. Pero ngayon, alam kong kaya ko. Muling tumawa si Teo, pero halatang pilit na. Tingnan natin kung tatagal ka. Alam mo na magbabalik ka rin, di ba? Pwede ka nang umalis, Teo. Pagod na ako sa pagiging martir na babae para sa'yo. Mahal kita pero nakakasawa kang mahalin. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, nakakalimutan ko ng sarili ko. Pagod na akong i-please ang mga taong kagaya ng ugali mo, Teo. Huwag ka mag-alala. Kahit na hindi na tayo, hindi naman kita pinabayaan. Okay na yung motor mo. Sa'yo na yan at hindi ko nababawiin pa. Souvenir mo na yan. Napatayo si Teo mula sa pagkakaupo. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Kung galit, inis, o simpleng pagkamangha sa tapang na biglang ipinakita ni Miraya. Miraya, ano na naman to? Aniya at pilit ang pagtawa. Nagpapapansin ka lang ba? Drama mo na naman. Ngunit hindi na siya pinansin ni Miraya. Tumalikod ito at naglakad papunta sa kanyang aparador. Marahang binuksan yon at kinuha ang ilang damit na hindi niya nakailangan. Parang walang tao sa paligid, parang hindi niya nakailangang marinig pa ang mga salita ni Teo. Napakunot ang noo ng binata. Hoy, kinakausap kita. Napabuntong hininga si Miraya bago lumingon, pero hindi na siya naiiyak. Hindi na siya nanginginig. Sa halip, isang matigas na ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha. Isang ekspresyon na ni minsan hindi pa nakita ni Teo mula sa kanya. Hindi mo na ako kailangang kausapin pa, Teo. Aniya, kalmado pero puno ng bigat. Kasi, tapos na tayo. Saglit na natahimik si Teo. Parang hindi pa rin matanggap ang nangyayari. Ilang beses niya nang napaniwala si Miraya noon. Ilang beses niya na itong pinaluhod sa harapan niya. Pinaluhang parang walang ibang mundo, kundi siya lamang. Teka lang, Miraya. Mukhang basta-bastang gumagawa ng desisyon. Pilit na ibinabalik ang dating tono ng boses niya. Malamig, puno ng otoridad. Parang siya lang ang laging tama. Mag-isip ka muna. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto mo bang magsisi sa huli? Sisisihin ang sarili ko? Mahinahon niyang tanong. So, sa anong dahilan, Teo? Dahil sa wakas minahal ko naman ang sarili ko? Dahil sa unang pagkakataon, hindi na kita inuuna? Halatang hindi inaasahan ni Teo ang kanyang sagot. Miraya, huwag kang mag-alala, Teo. Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa akin kasi kahit anong gawin mo, hindi na kita paniniwalaan. Tahimik si Teo, para bang hindi makapaniwala sa narinig. Muling nagsalita si Miraya, ngunit sa pagkakataong yon, wala na ang pagmamakaawa sa kanyang boses. Pagod na ako. Napakagatlabi siya, pilit na kinokontrol ang emosyon. Hindi niya gustong lumuha sa harapan ni Teo. Ayaw niyang ipakita rito na kahit 1% may bahaging nasasaktan pa rin siya. Pero alam niya sa sarili niyang kahit anong sakit pa ang maramdaman niya ngayon, yon ang tamang gawin. Alam mo bang sa tuwing kasama kita, parang kailangan kong mag-ingat sa bawat salitang binibitiwan ko? Na parang isang maling kilos ko lang, ako na naman ang may kasalanan? Na parang kailangang sukatin ko ang halaga ko base sa kung paano mo ko tratuhin? Napayuko siya, saglit na napatahimik. Hindi dahil nag-aalinlangan, kundi dahil naramdaman niya ang bigat ng mga salitang sinasabi niya. Mga salitang matagal niya nang gustong sabihin, pero noon, hindi niya kayang ilabas. Kahit anong gawin ko, hindi kita napasaya. Binuhos ko ang lahat pero kulang pa rin, diba? Aniya, bahagyang napangiti ng mapait. Hindi sumagot si Teo. Humakbang si Miraya palapit sa kanya. Marahang tinapik ang balikat nito. Hindi bilang paalam ng isang martir na babae, kundi bilang isang babae na sa wakas natutong tumindig para sa sarili niya. Iyon ang huling beses na hahayaan kitang tratuhin ako ng ganito. Mahinahon niyang sabi. Sana sa susunod mong relasyon, matutunan mo kung paano magmahal ng tama. Isang linggo, Miraya. Pababayaan kita ng isang linggo dahil alam ko naman na wala pang isang linggo, babalik ka na sa akin. Hindi mo kaya nang wala ako. Puno ng pride na wika ni Teo. Mahirap, Teo, dahil may pinagsamahan tayo. Ngunit mas mahihirapan ako kung ipipilit ko ang sarili ko sa'yo na hindi ko man lang alam i-please. Pwede ka na umalis, Teo. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ng magulang ko kaya makakaalis ka na. Miraya! Sigaw ni Elias mula sa kabilang kwarto.
Kaagad tumaas ang kanang kilay ni Teo at napahalukip-kip. Kaya naman pala matapang ka makapag-break up sa akin. May bago ka na palang lalaki na di ko alam. Nalalaki ka na, sa katawan mong yan. Nakuha mo pang mga liwa Wow, iba ka rin. Mapang-uyam na sabi ni Teo. Napairap na lang si Miraya. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Hindi ko na responsibilidad ipaliwanag sa'yo ang nangyayari sa akin. Wala na akong pakialam sa kung anong walang kwentang ilalabas ng bibig mo. Isa ka na palang dambuhalang malandi, Miraya. Pangasar ni Teo na may halong pagtawa sa dalaga. Hindi naman siya nito pinansin. Lumabas si Miraya sa kanyang kwarto at dumiretso sa kwarto ni Elias. Natagpuan ni Miraya na nakaupo si Elias sa kama. Anong kailangan mo, Elias? Tanong ng dalaga. Siya na bang bago mo, Miraya? Tanong ni Teo. Ano ba, Teo? Kapag nanggulo ka rito sa bahay, ako mismo ang tatawag ng barangay tanod at ng kagawad para ipadampot ka. Pasigaw na sabi ni Miraya. Naiihi ako, Miraya. Samahan mo ako sa banyo. Pahayag ni Elias. Ano ba yan? Bulag? Baldado? Kaya hindi kayong mag-isa at kailangan may kasama? Ano? Natikman mo na ba yung Elias kaya ganyan ka mag-alaga? Hindi pa natapos ni Teo ang sasabihin niya, dumapo na sa mukha nito ang mabigat na kamay ng dalaga. Pulang-pulang mukha ni Teo matapos na sampalin ni Miraya. Huwag mo akong sagarin, Teo. Tandaan mo, malaking babae ako at kayang-kaya kitang sikmuraan. Walang magagawa yung katawan mo kapag dinaganan kita. Napamulagat si Teo sa bigat ng sampal ni Miraya. Ramdam niya ang init na lumalatay sa kanyang pisngi at higit pa roon ang pagkabigla. Hindi niya kailanman inisip na darating ang araw na lalaban si Miraya. Na ang babaeng dati ay sunod-sunuran lang sa kanya, ngayon ay may tapang nang itulak siya papalayo. Anong problema mo, Miraya? Galit na sabi ni Teo habang hawak ang pisngi nito. Matapang siyang hinarap ni Miraya. Ang mga matay nagliliyab sa galit at panggigigil. Ikaw ang problema, Teo. Hindi ka na nahiya sa sarili mo. Sa lahat ng pangaalipusta, pangmamaliit at pananamantala mo sa akin. Ngayon pa talaga ako lumaban at ikaw pang may ganang magreklamo? Napailing si Elias na tahimik lang na nakikinig sa gulo. Kung alam ko lang na ganito ka kasama, Teo. Matagal na kitang sinipa palabas ng buhay ni Miraya. Ani Elias, ramdam ang hinanakit sa kanyang tinig. Napangisi si Teo, pilit na tinatago ang takot na nagsisimula ng gumapang sa kanyang dibdib. Grabe naman kayo. Masyado nyo naman akong ginagawang kontrabida rito. Ano ngayon kung sinabi ko lang ang totoo? Siya naman ang bumalik sa akin ng paulit-ulit, diba? Hindi ba siya kumapit sa akin? Hindi na ako yung babaeng palaging naghahabal, Teo. Hindi na ako yung babaeng magpapaloko sa matatamis mong salita. Hindi na ako yung babaeng tatahimik lang kapag nilalait mo ako. Napaatras si Teo sa tapang na ipinakita ni Miraya. Ewan ko sa'yo. Wala naman akong pakialam kung anong gawin mo sa buhay mo. Pero tandaan mo to, Miraya. Wala nang ibang tatanggap sa'yo katulad ng pagtanggap ko sa'yo. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Miraya. Mali ka, Teo. Ang totoo, wala ka namang tinanggap sa akin, kundi ang mga bagay na kaya kong ibigay. Pero ako, hindi mo ako tinanggap. Hindi mo ako minahal. Anong kaguluhan to? Sigaw ng ama ni Miraya. Halatang nagulat sa ingay na nagmumula sa itaas. Sumabay namang lumabas mula sa kusina ang ina ni Miraya. May hawak pang sandok. Miraya, ano tong ingay? Bakit parang kanina pa may sigawan dito? Hindi agad nakapagsalita si Miraya. Alam niyang kailangan niyang harapin ito at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya naisip na magsinungaling. Tinatapos ko lang po ang isang bagay na matagal ko na dapat natapos. Matapang niyang sagot. Napatingin ang kanyang ama kay Teo na ngayon ay nanlilisik ang mga mata. Ano pang ginagawa mo rito, Teo? Imbis na sumagot, tumingin si Teo kay Miraya. Kitang-kita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Hindi na kita hahabulin, Miraya. Malamig na sabi ni Teo. Pero tandaan mo to, pagsisisihan mo rin tong desisyon mo. Napangiti si Miraya. Isang ngiti ng matagal ng naipong tapang at kalayaan. Kung ganon, hahayaan ko na lang na maghintay ka sa wala. At sa wakas, umalis si Teo, dala ang galit, inis at hindi matanggap na natalo siya. Pero sa likod ng kanyang pag-alis, isang panibagong simula naman yon para kay Miraya. Tinapik siya ng kanyang ama sa balikat. Iha, tama lang ang ginawa mo. Matagal na namin gustong sabihin sa'yo to. Pero ikaw lang ang makakagawa ng desisyon para sa sarili mo. Nandito lang kami, anak. Sabi ng kanyang ina, niyakap siya ng mahigpit.
At alam naming darating ang araw na may taong mas karapat-dapat para sa'yo. Mas karapat-dapat na makaihi na ako, Miraya. Kanina pa ako nagpipigil. Natatawang singit naman ni Elias. Napangiti si Miraya sa sinabi nito. Sa kabila ng lahat ng nangyari, siya pa ang may ganang magbiro. Napailing siya pero hindi na itinago ang bahagyang tawang lumabas sa kanyang bibig. Ang bigat mo, Elias, pero sige na nga. Aniya sabay yuko at hinanda ang sarili para isakay ito sa kanyang likuran. Natawa rin ang mga magulang ni Miraya sa eksenang iyon. Matapos ang tensyon na idinulot ni Teo, sa wakas may bumalik na liwanag sa kanilang tahanan. Baka mamaya, ikaw pa ang mapilay, anak. Natatawang sabi ng kanyang ina. Ayos lang po ako, Nay. Isa lang namang Elias to. Hindi pa naman siya sing bigat ng mga problema ko dati. Biro ni Miraya na lalong nagpatawa sa lahat. Uy, narinig ko yun. Kunwaring reklamo ni Elias pero halata sa boses ang tuwa. Dahan-dahang binuhat ni Miraya si Elias sa kanyang likuran. Hawak siya ng mahigpit ng lalaki upang hindi mahulog. Hawak ka lang ng maayos wala akong planong damputin ka sa sahig. Paano kung mahulog ako? Kakayanin ko to. Sagot niya, hindi lang para kay Elias kundi para rin sa kanyang sarili. Habang dahan-dahan silang naglalakad papunta sa banyo, napansin ni Elias ang malalim na buntong hininga ni Miraya. Alam niyang hindi lang pagod ang dahilan nito. Miraya, tawag niya rito. Sagot ng dalaga, hindi humihinto sa paglalakad. Okay ka lang ba? Saglit siyang natahimik, saka ngumiti. Ako naman. Pero hindi niya nakumbinsi si Elias. Alam mo, hindi mo kailangan magsinungaling sa akin. Kung pagod ka, kung may bumabagabag sa'yo, okay lang na aminin mo. Huminto sa paglalakad si Miraya. Napalunok siya pero hindi siya bumitaw kay Elias. Hindi naman ako pagod, Elias. Siguro, nalulungkot lang. Sagot niya sa mahinang boses. Anong dahilan? Maingat na tanong ni Elias. Hindi niya alam kung papaano sisimulan, pero alam niyang hindi siya husga ni Elias kaya naglakas loob siyang magsalita. Kanina, nung sinabi ni Teo na walang ibang tatanggap sa akin kundi siya, muntik ko nang paniwalaan ulit. Pag-amin niya rito. Tahimik si Elias. Pero hindi na ako naniniwala. Dagdag niya, mas matapang na ngayon. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ako natakot na mawala siya. Bahagyang napangiti si Elias. At anong pakiramdam? Tanong nito. Muling naglakad si Miraya, mas buo ang loob. Para ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Good, kasi dapat noon pa. Tugon pa ni Elias. Nang makarating sila sa banyo, marahang ibinaba ni Miraya si Elias. Oh, ayan, nasa pinto ka na. Kakayanin mo na to, di ba? Oo naman, hindi ko naman balak na buhatin mo ako ulit pabalik sa kama. Natawa silang dalawa, pero bago siya tuluyang lumayo, tinawag ulit siya ni Elias. Miraya. Salamat Hindi lang sa pagbuhat sa akin, kundi sa pagbuhat mo rin sa sarili mo palayo kay Teo. Seryosong sabi nito. Hindi na nakasagot si Miraya, pero sa puso niya, alam niyang may isang bagay siyang gustong sabihin. Salamat din, Elias. Bulong niya sa sarili. Dahil sa'yo, mas madali kong nakita ang halaga ko. Pagbalik niya sa sala, naroon pa rin ang kanyang mga magulang. Tahimik na nakatingin sa kanya, puno ng pagmamalasakit. Lumapit ang kanyang ina at hinaplos ang kanyang mukha. Anak, napayuko si Miraya. Pilit na itinatago ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Alam kong matagal mong tiniis si Teo at alam kong masakit ang pagbitaw. Pero anak, proud na proud kami sa'yo. Doon na siya tuluyang napahikbi. Salamat po, Ma. Pa, mahina niyang sabi habang niyayakap ang mga magulang. At sa pagitan ng kanilang mahigpit na yakapan, naramdaman ni Miraya ang init ng pagmamahal na matagal nang hindi niya naramdaman kay Teo. Mahal siya ng pamilya niya, mahal siya ng mga taong nagmamalasakit sa kanya, at yun ang mahalaga. Bumalik muli sa itaas si Miraya upang akayin pabalik sa higaan si Elias. Kapwa ang dalaway tahimik lang. Sa kabilang banda, nagkita si Teo at Althea. Nasa malaking mansyon si Teo at Althea, kapwa katatapos lang nilang magniig ng kanilang nagiinit na katawan. Baby, nakipaghiwalay na sa akin ang tanga kong girlfriend. Feel ko nga nag-iinarte lang yun sa akin kanina. Mga 1 week, makikipagbalikan na naman yun sa akin. Natatawang sabi ni Teo. Si Miraya, yung mataba mong sugar mommy. Mabuti naman nakipaghiwalay na siya sa'yo kasi nagsiselos na ako sa tuwing magkasama kayo. Maarteng sabi ni Althea. Huwag ka nang magselos sa kanya, baby.
Sa'yo lang ako at di ko hahayaan madapuan ako ng kolesterol niyang katawan. Kailangan lang siya ng bulsa ko pero hindi siyang laman ng puso ko. Pangako ko sa'yo, ikaw lang. Pahayag ni Teo kay Althea, sabay pupog ng isang matamis na halik sa dalaga. Napuno ng halakhakan ang loob ng kwarto habang magkayakap sina Teo at Althea sa malambot na kama. Pareho silang balot sa kasinungalingan, parehong nakangisi habang pinag-uusapan ang babaeng minsan nilang ginamit para sa sarili nilang kapakanan. Baby, hindi mo alam kung gaano ko gustong matawa habang umiiyak si Miraya kanina. Natatawang sabi ni Teo habang hinahaplos ang buhok ni Althea. Ang drama niya, kala mo naman siyang kawawa. Napailing si Althea, nakataas ang kilay habang naglalaro sa kamay niya ang isang gintong bracelet. Isa sa maraming alahas na nakuha niya kay Miraya. Hay nako baby, masyado ka naman nagtagal sa kanya. Kung ako sa'yo, nun palang iniwan ko na yung baboy na yan. Humagalpak ng tawa si Teo. Hindi ko naman talaga siya minahal. Ang totoo, pinagsamantalahan ko lang ang kahinaan niya. Ang dali-dali niyang paikutin. Isang sorry lang, bumabalik agad sa akin. Paano kung hindi na bumalik? Tanong ni Althea habang inaayos ang strap ng kanyang silk na nightgown. Napangisi si Teo. Alam mo namang babalik yon. Hindi mabubuhay yun ang wala ako. Napasandal si Althea sa headboard ng kama. Pinaglaruan ng isang singsing na suot niya. Isa sa mga regalong ibinigay ni Miraya kay Teo, pero ngayon, nasa kanya na. Hindi mo na siya kailangan, baby. Mayaman na tayo. Sa wakas, nagbunga na rin ang plano kong mawala siya sa landas natin. Naiwan niya sa akin ang kanyang mga ari-arian. Napahagigik si Teo habang hinahaplos ang hubad na braso ni Althea. Grabe ka rin, baby. Ikaw na talagang reyna ng panloloko. Paano mo nagawang makuha ang mga gamit niya? Napangisi si Althea at lalong nagliwanag ang mga mata. Dati, pinagkatiwalaan niya ako. Pinapasok niya ako sa bahay nila. Hinahayaan niyang gamitin ko mga mamahalin niyang bag, alahas at kahit mga papeles niya. Minsan, nilalagay niya sa harapan ko yung passbook niya at sinasabi kong gaano karami ang ipon niya. Sobrang dali niyang lokohin. Hindi mo naman kinuha ng pera sa bangko, di ba? Napangiti si Althea, saka lumapit kay Teo at bumulong sa tenga nito. Ano sa tingin mo? Nagulat si Teo, pero halata sa mukha nito ang tuwa. Damn, baby. Ang talino mo talaga. Natawa si Althea habang hinihimas ang dibdib ni Teo. At ngayon, wala na siyang natira. Pero tayo, mas lalong yumaman. Dapat lang naman, 'di ba? Kasi tayo mas matalino. Siya, hangal at mahina. Pero paano kung malaman niyang ikaw ang kumuha ng lahat? Tanong ni Teo kahit alam niyang malabong mangyari iyon. Paano niya malalaman? Tanga nga yun, 'di ba? At saka, wala na akong pakialam kahit malaman niya. Wala siyang magagawa. Wala siyang ebidensya. Kahit umiyak pa siya sa harap ng pulis, wala siyang laban. Napangiti si Teo habang hinahaplos ang pisngi ni Althea. Ikaw na talaga, baby. Wala kang kupas. Hindi lang naman ako. Tayong dalawa, walang kupas. Sagot ni Althea habang mas lalong lumalapit kay Teo. At muling naglapat ang kanilang mga labi. Dalawang nilalang na walang puso, walang pagsisisi, at walang pakialam kung sino ang kanilang sinaktan. Basta ang mahalaga sa kanila, ang sarili nilang kapakanan. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang nakaramdam ng ihi si Teo kaya ninanais niyang mapunta sa banyo. Hinayaan naman siya ni Althea. Lumabas siya ng kwarto. At sa paglalakad niya sa hallway, nakita niya ang isang pamilyar na figura ng isang lalaki. Lumapit siya sa larawan upang mas malinawan siya sa itsura. Matapos noon, doon niya naalala na ang lalaking nasa larawan ay ang lalaki na nasa bahay ni Miraya. Kaagad siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Althea at ibinalita ang kanyang naaalala. Althea! Sigaw ni Teo habang nagmamadaling bumalik sa kwarto. Halos mabuwal siya sa pagmamadali pero hindi niya alintana. May isang bagay siyang kailangang kumpirmahin at alam niyang si Althea lang ang makakasagot noon. Napabangon si Althea mula sa kama. Halatang naguguluhan sa inasta ng kasamang lalaki. Ano ka ba, Teo? Para ka nasusunog. Ano bang problema mo? Hingal na hingal si Teo pero hindi niya na inantay pang humupa ang paghinga niya bago magsalita. Althea, may kailangan ako itanong sa'yo. Aniya at pilit na kumakalma. Alam mo naman pwede mong itanong kahit ano sa akin, baby. Sagot ni Althea habang hinahatak siya pabalik sa kama. Pero mamaya na, bumalik ka muna rito. Pero hindi nagpadaig si Teo. Tinabi niya ang kamay ni Althea dahilan upang mapataas ang kilig ng babae. Seryoso to, Althea. Si Elias, as in asawa mong si Elias. Anong nangyari sa kanya?
Saglit na natigilan si Althea. Mabilis siyang nakabawi at tumawa ng malakas. Ano pa nga ba? Eh di iniwan ko na siya. Kumunot ang noo ni Teo. Saan? Saan mo siya iniwan? Napangisi si Althea at nag-inat pa bago sumagot. Sa abandonadong parke. Nanlaki ang mga mata ni Teo. Ano? Iniwan mo lang siya ron? Hindi mo man lang siniguradong... Napairap si Althea. Ano ka ba, Teo? Hindi na natin problema yon. Ang mahalaga, wala na siya sa landas ko. Pero hindi pa rin kumalma si Teo. Althea, nakikita mo ba kung anong problema dito? Napangisi si Althea at muling humiga sa kama. Ang problema lang dito, baby, ay masyado kang nag-overthink. Wala na si Elias sa buhay ko. Masaya na ako. Masaya na tayo. Ano pa bang issue? Pero sa halip na mapakalma, mas lalong tumindi ang kaba ni Teo. Napalunok siya ng mariin. Althea, nakita ko ang isang larawan sa hallway. At yung lalaki sa picture, nakita ko na siya. Muling kumunot ang noo ni Althea. Oh, ano naman ngayon? Siya yung lalaking nasa bahay ni Miraya. Doon biglang nanlamig ang buong katawan ni Althea sa sinabi ni Teo. Hindi pwedeng buhay pa ito. Hindi pwedeng buhay pa siya. Malamig na sabi ni Teo. Mabilis na bumangon si Althea mula sa kama. Hindi maaaring totoo yan, Teo. Sigurado ka bang siya yon? Walang duda. Ang tanong, bakit siya nandun? Paano siya napunta sa bahay ni Miraya? Hindi na sumagot si Althea. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag sa isang hindi nakarehistrong numero. Narinig ni Teo ang sagot mula sa kabilang linya. May problema. Madiing sabi ni Althea sa telepono. Buhay pa siya. Doon na-realize ni Teo kung gaano kalalim ang ginawa ni Althea. Anong balak mo? Tanong niya matapos ibaba ni Althea ang tawag. Napangiti ito pero iba ang ningning ng mga mata ngayon. Iba ang titig niya. Mas mapanganib. Simple lang, baby. Kung gusto niya mabuhay, dapat hindi na siya lumabas pa ng buhay mula sa kamay natin. Hinding-hindi nila hahayaan na mabawi ni Elias at Miraya ang kayamanan na ngayon ay nasa kanilang mga kamay na. At kung kailangan nilang dumihan ang kanilang mga kamay para lang mapanatili ang kapangyarihan, gagawin nila ito. Kinabukasan, nagpunta si Althea sa bahay ni Miraya. Hinanap ni Althea si Elias. Nandito ba si Elias, Miraya? Striktang tanong ni Althea. Walang lalaking Elias dito. Makakaalis ka na. Walang ganang pahayag ni Miraya. Bakit ang bilis mong sumagot? Magsisinungaling ka na nga lang, hindi mo pagalingan. Sagot pa ni Althea. Ikaw siguro si Althea, ang babaeng nanloko kay Elias. Ikaw ang kinuwento sa akin ni Elias. Sabi niya, sa hardin lang kayo pero dinala mo siya sa abandonadong parke. Hindi lang yon. Hinayaan mo siyang manakawan ng mga gamit. Hinayaan mo siyang mabugbog ng mga batang hamog. Hindi mo na siya kailangan, Althea. Kaya hayaan mo na siya sa pudar ko magpagaling. Hindi mo siya matutulungan. Mariing sabi ni Miraya. Tapos ka na ba sa kadramahan mo, Miraya? Pwede ko na bang kunin ang asawa ko? Pagtataray pa ni Althea. Hindi kita papapasukin. Saka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Miraya dito. Ang sagot dyan ay dahil mayaman ako at may connection ako para malaman ang mga bagay-bagay na hindi mo kaya, Miraya. Kahit anong yaman mo, hindi mo makukuha si Elias. Pagmamatigas niya rito. Kukunin ko siya sa ayaw at sa gusto mo. Kukunin ko siya ng sapilitan. Gigibain ko tong bahay niyo. Pagkatapos, inutusan ni Althea ang ilang kalalakihan na gibain ang bahay ni Miraya. Nagulantang tuloy, pati ang mga magulang ng dalaga. Hindi makapaniwala si Miraya sa kapal ng mukha ni Althea matapos nitong ipagkanulo si Elias. Ngayon ay gusto pa nitong bawiin ang lalaking halos ipapatay niya na. Hindi siya makapapayag. Wag na wag mong gagalawin ang bahay namin, Althea. Sigaw ni Miraya habang hinaharangan ang pinto. Wala kang karapatang kunin si Elias pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa kanya. Ngunit isang mapanuyang tawa ang lumabas sa bibig ni Althea. Akala mo ba, Miraya? Kaya mo akong pigilan? Akin si Elias. Ako ang legal na asawa. Ano ang yaman niya dapat bumalik sa akin. Kaya tumabi ka kung ayaw mong madamay. Lalong nanikip ang dibdib ni Miraya sa galit. Hindi mo naman siya mahal. Ginamit mo lang siya. Ngumisi si Althea. At ano ngayon kung totoo yan?
Masama bang maging praktikal? Hindi ako kasing tanga mo, Miraya. Hindi ako nagpapakatanga sa isang lalaking walang silbi. Hindi siya walang silbi. Mariing sabi ni Miraya. Hindi mo lang nakita ang tunay niyang halaga dahil ang nakikita mo lang ay pera. Bago pa makasagot si Althea, biglang bumukas ang pinto at lumabas ang mga magulang ni Miraya. Anong kaguluhan to? Sigaw ng kanyang tatay. Sino ang babae ka at anong ginagawa mo sa harap ng bahay namin? Hindi man lang natinag si Althea. Bagkos, mas lalong lumakas ang loob nang makita ang mga magulang ni Miraya. Ako si Althea, ang legal na asawa ni Elias. Nandito ako para kunin ang asawa ko na tinatago ng anak ninyo. Napatingin ang ina ni Miraya sa kanya, punong-puno ng pag-aalala. Anak, ano bang nangyayari? Ma, pa, huminga ng malalim si Miraya. Hindi niya mahal si Elias. Ginagamit lang niya si Elias para sa pera. At ngayon gusto niya lang bawiin dahil alam niyang bumabangon na si Elias. Althea? Isang mahina ngunit matatag na boses ang nagsalita mula sa loob. Hindi mo na ako matatakasan, Elias. Malamyos na sabi ni Althea. Kunwaring malambing ngunit may bahid ng panloloko. Alam kong galit ka sa akin, pero asawa pa rin kita. Alam mong dapat kang bumalik sa akin. Huminga ng malalim si Elias at pilit na pinipigilan ang galit na gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Asawa? Ganun bang turing mo sa asawa, Althea? Iniwan mo ako sa isang abandonadong parke. Hinayaan mo ako mabugbog. Hindi mo man lang ako binalikan para siguraduhin buhay pa ba ako. Anong klaseng asawa ka? Bahagyang nanginig ang mga labi ni Althea. Hindi niya akalaing magiging matibay pa rin si Elias kahit na pinabayaan niya ito roon. Pinoprotektahan lang kita, mahal. Sagot ni Althea, nagpapanggap na may emosyon sa boses. Mahirap ang sitwasyon nun, kaya hindi ko na lang sinabi sa iyong totoo. Pero ngayon nandito na ako. Pwede na tayong magsimula ulit. Ngunit bago pa makasagot si Elias, isang pamilyar na boses ang sumingit. Hindi mo na kailangan magsinungaling, Althea. Malamig na sabi ni Teo na bigla na lang sumulpot mula sa likod nito. Nagulat si Miraya sa presensya ng lalaki. Teo? Natawa si Althea at tumingin kay Teo. Anong ginagawa mo rito, baby? Nanlaki ang mga mata ni Miraya sa narinig. Baby? Doon bumagsak ang matinding katotohanan kay Miraya. Ang lalaking minahal niya ng sobra, ang lalaking inisip niyang magiging forever niya ay isa palang traidor. At ang mas masakit, ang kabit nito ay ang babaeng nanloko at nang iwan kay Elias. Hindi to totoo. Halos pabulong na sabi ni Miraya habang napapaatras, nanginginig sa matinding emosyon. Ngumiti si Teo, puno ng pagmamayabang. Ayan na, baby, mukhang nalaman na niya. Napatingin si Miraya kay Elias na tahimik lang ngunit halata ang tensyon sa mukha nito. Hindi niya inaasahan na matutuklasan ni Miraya ang koneksyon ni Teo at Althea sa ganitong paraan. Ikaw at si Althea, gaano na kayo katagal? Tanong ni Miraya. Ngumisi naman si Teo. Matagal na, Miraya. Kaya kahit kailan, hindi kita minahal. Ginamit lang kita. Gaya ng ginamit ni Althea si Elias. Pakiramdam ni Miraya ay biglang humina ang kanyang tuhod. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang lalaking minahal niya, isa palang sinungaling, isang traidor. Tama na, Teo. Singit ni Elias, malamig ang boses. Huwag mo nang dagdagan ang sakit na dulot mo kay Miraya. Ewan ko sa inyong dalawa. Ano bang akala niyo sa amin, kontrabida? Hindi, ang gusto lang namin, sumama ka na kay Althea para makapagbagong buhay na kayo ng asawa mo. Natatawang pahayag ni Teo. Magsasama na tayo, dagdag pa ni Althea. Huwag mo silang paniwalaan, Elias. Alam ko hindi mo nakikita pero narinig mo naman ang relasyon nila. Si Teo at Althea matagal na tayong niloloko. Wika ni Miraya. Mahal pa ako ni Althea, Miraya. Maayos pa namin ang aming relasyon. Malamig na sambit ni Elias. Hindi, Elias. Nagmamakaawa ako na makinig ka sa akin. Delikado ang buhay mo sa palad nila. Kaya naman kitang ipagtanggol. Pamimilit pa ni Miraya. Tama na, Miraya. Huwag na tayong magdramahan dito. Sasama ako dahil si Althea ang legal na asawa ko. Sa mata ng Diyos at sa batas, siya ang asawa ko. Ano man ang mangyari, naniniwala akong karma na lang talagang bahala sa akin. Dagdag pa ni Elias. Tama yan, Elias. Mas mabilis talaga kapag hindi madrama. Halina't bubuhatin kita at ako na rin ang magdadrive ng sasakyan. Pahayag naman ni Teo. Napangisi ito habang lumalapit kay Elias
Handa nang buhatin ito para maisakay sa sasakyan. Habang si Althea naman ay nakatayo sa gilid, nagmamasid at may mapanuksong ngiti sa labi. Para bang nanalo siya sa isang laban na matagal niya ng plinano. Pero si Miraya, hindi siya makapaniwala. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo, Elias? Naiiyak niyang sabi. Pinagtatabuyan mo ako para sumama sa babaeng muntik nang ipapatay ka? At sa lalaking ginamit lang ako para sa pera? Alam mo, hindi ko papayagan to. Hindi habang buhay pa ako. Napapikit si Elias. Halos mabingi siya sa emosyon sa paligid. Alam niyang tama si Miraya. Alam niyang hindi niya dapat pinagkatiwalaan si Althea at Teo. Pero may isang bagay na hindi pa nila alam. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi siya nagpahalata, pero unti-unti nang bumabalik ang kanyang paningin. Hindi pa malinaw, pero sapat na para makita niya ang mga anino at hugis ng mga taong nasa paligid niya. Hindi niya pwedeng ipakita, hindi niya pwedeng ipaalam, dahil kung nalaman ni na Althea at Teo na nakakakita na siya, baka hindi na siya makalabas ng buhay sa sasakyan na iyon. Kaya pinilit niyang gawing totoo ang kasinungalingang binitiwan niya. Sasama ako. Malamig niyang ulit. Halos mawala ng malay si Miraya sa narinig. Elias, wag! Wag mong gawing katapusan ng buhay mo to. Pero buo na ang kanyang desisyon. Miraya, tapos ng laban mo rito. Hindi mo ko asawa. Hindi mo ko responsibilidad. At lalong hindi kita hihingan ng awa. Hindi awang ibinibigay ko sa'yo, Elias. Pagmamalasakit. Ang nararamdaman ko para sa'yo ay totoo. Wag mo naman akong itulak palayo. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ni Elias. Napangisi si Teo at walang kahirap-hirap na binuhat si Elias sa likuran nito. O siya, di ka na Elias. Mas maganda tong desisyon mo. Makakalaya ka na sa babaeng walang ginawa kundi ang umiyak. Mabilis na tumalikod ang mga ito, habang si Elias tahimik lang sa pagkakabuhat sa kanya ni Teo. Hindi na nagsalita si Elias. Hindi na rin siya lumaban. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ito ang tamang gawin. Kapag nakasama niya ulit si Althea at Teo, malalaman niya ang plano ng mga ito. Malalaman niya kung paano sila titirahin pabalik. Habang nasa sasakyan, si Teo ang nagmamaneho habang pasipol-sipol pa ito. Si Althea, nasa tabi ni Teo at magkahawak pa ng kamay. Si Elias na naaaninagan ang kataksila ng dalawa, patay mali siya lang. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elias. Sa bahay mo, Elias. Sa mansyon at doon ka magpapagaling ng mga sugat mo. Pagsisinungaling ni Althea. Alam ni Elias na hindi sa mansyon ang kanilang daan. Alam na alam niya sapagkat ibang ruta ang kanilang tinatahak. Si Teo ba, Althea, kasama ba natin siya? Tanong ni Elias. Oo, at dapat ka magpasalamat sa kanya sapagkat siya nagmamaneho pabalik ng mansyon. Siya rin ang bubuhat sa'yo mamaya at siya rin ang bumuhat sa'yo kanina. Tama bang narinig ko kay Miraya, Althea? May namamagitan ba sa inyo ni Teo? Wala naman masyado, Elias. Masarap lang talagang kasama si Teo. Huwag ka magpapaniwala rin kay Miraya. Sinungaling siya. Sinisira niya tayo. Kung gayon, bakit mo ninais na mawala ako, Althea? Bakit mo ko dinala sa abandonadong parke? Gayong ang nais ko lang naman ay sa hardin tayo. May masama ka bang binabalak sa akin? Biglang tumigil si Teo sa pagsipol. Isang saglit na napatingin kay Althea na biglang nanigas sa tanong ni Elias. Ngumiti si Althea. Pilit pinapanatili ang mahinahon niyang boses. Elias, mahal, huwag mo namang isipin may masama akong balak sa'yo. Pero hindi na sumagot si Elias. Tahimik lang ito. Pero alam niyang ramdam ng dalawa ang matinding tensyon sa loob ng sasakyan. Alam mo, Elias, napaka-paranoid mo. Singit ni Teo habang muling itinuon ang tingin sa kalsada. Bakit parang iniisip mo na may masama kaming balak? Kami nga itong nag-aalaga sa'yo ngayon. Hindi pa rin nagsalita si Elias. Bumuntong hininga si Althea, pilit na pinapakalma ang sarili. Hinigpitan nito ang hawak kay Teo, para bang sinasabing huwag magpakita ng kahit na anong kahina-hinalang kilos. Elias, mahalaga ka sa amin. Huwag mo naman bigyan ng mali siyang lahat. Aniya, sa malambing ngunit mapanlinlang na tinig. Siguro napagod ka lang sa mga nangyari kaya ka nag-iisip ng kung ano-ano. Napangiti si Teo. Tama si Althea, Elias. Huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo ang sarili mo. Ang kailangan mo lang gawin, mag-relax. Kami nang bahala sa'yo. Talaga? Sagot ni Elias at pilit na pinapakalma ang sarili. Kayo nang bahala sa akin? Napansin ni Althea ang kakaibang tono sa boses ni Elias.
Nagpanggap siyang huminga ng malalim, tila nagpapahinga. Mabuti naman kung ganun, Althea. Dahil gusto kong magtiwala ulit sa'yo. Napatingin si Althea kay Teo. Ngumiti ito, akala niya bumigay na si Elias. Ganun nga, mahal, sagot ni Althea at mas lalong lumambot ang boses. Kaya mag-relax ka lang at pagdating natin sa mansyon, aalagaan kita ng mabuti. Maya-maya pa'y biglang huminto ang sasakyan. Mga armadong lalaki ang nagkalat sa kanilang paligid. Hindi nagsalita si Elias sapagkat alam niyang isa yon sa plano ni Teo at Althea. Walang kikilos na masama. Hold up to! Sigaw ng estrangherong lalaki na may hawak na baril. Binuksan ng mga armadong lalaki ang pinto ng sasakyan at saka tinutukan ng baril si Elias pero hindi siya kumibo. Huwag niyo po kaming papatayin, pagkukunwaring akto ni Althea. Maawa po kayo sa amin, lalo na kasama namin na bulag at lumpo. Pinipigilan ni Teo na huwag matawa sa kanyang inaakto at baka mabuko sila ni Elias. Kitang-kita ni Elias kung paano siya lokohin ng dalawa. Tama ang kanyang hinala, nakasabwat ni Teo at Althea ang mga armadong lalaki sapagkat hindi sila nito tinutukan ng baril at tanging siya lang. Binilang niya ang armadong lalaki at 5 ang mga yon. Tumawa ng mahina si Althea. Oo nga po, kung gusto niyo ng pera sabihin niyo lang, basta huwag niyo lang siyang saktan. Elias, huwag kang matakot. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako, basta huwag ka lang nilang sasaktan. Kunwaring sabi ni Thea na puno ng malasakit. Oo nga, Elias, huwag ka nang gumalaw para hindi ka nila pagbalingan. Sabat naman ni Teo. Napangiti si Elias sa loob-loob niya. Kung alam lang nila. Maya-maya pa'y lumapit ang lalaking may hawak ng baril. Tinutok iyon sa sentido ni Elias. Mayaman ka raw, pero mukhang kawawa ka ngayon. Malamig na sabi ng lalaki. Sinong kawawa? Ako? Paano ako naging kawawa sa paningin mo? Tanong ni Elias sa estranghero. Ang dami mo namang satsat. Dahil dyan, tuluyan na kitang patatahimikin. Pahayag ng estranghero, sabay kasa ng baril nito. Teka lang, masyado ka namang atat na atat na patayin ako. Hindi mo ba alam na mas malaki ang makukuha mo sa akin kapag nakipagsanib puwersa ka? Napakunot ang noo ng estranghero sa pahayag ni Elias. Magkano bang presyo mo? Kaya kong triplehin ang binayad sa inyo, Althea. May ngiti sa labi na sabi pa nito. 500,000! Kaya mo ba? Tanong ng estranghero. Make it 1 million. I can make it. Ani Elias. Huwag kayo maniwala sa kanya! Sigaw naman ni Teo. Gawin yung inuutos ko sa inyo! Dagdag naman ni Althea. Anong gagawin ko, Elias? Tanong sa kanya ng estranghero. Simple lang. Titistigo kayo sa batas at papatunayan nyo kung gaano kahayop si Teo at Althea. Walang kikilos ng masama. Mga pulis kami. Sigaw ng mga pulis na nakapaligid na sa kanila. Oh, that's my cue. Saad ni Elias nang may ngiti sa mga labi. Boss, okay ka lang ba? Lapit ng kanyang lalaking sekretarya. May wheelchair ba? Tumango ang sekretaryang lalaki at kaagad binuhat si Elias patungo sa bago nitong wheelchair. Nagulantang si Teo at Althea sa biglaang pagdating ng mga pulis. Hindi nila inasahan na magagantihan sila ni Elias ng ganoon kabilis. Hindi pwede to! Akin ang kayamanan ni Elias! Sigaw ni Althea sa mga armadong lalaki. Binayaran ko kayo para tapusin ang lalaking yan! Napangisi si Elias habang marahang inaayos ang sarili sa kanyang bagong wheelchair. Hindi niya pa rin kayang lumakad, ngunit hindi yun hadlang sa kanyang tagumpay. Sabi ko naman sa'yo, Althea, dapat mas ginalingan mo. Malamig niyang sabi rito. Napalunok si Teo habang nakatingin sa paligid. Sa bawat sulok may mga pulis na nakahanda. Nakatutok ang mga baril sa kanila. Wala siyang matakasan. Hindi pwede to, panaginip lang to. Isang masamang panaginip. Dapat magising na ako. Althea, may plano ka, di ba? Sabi mo, may plano ka. Sigaw ni Teo. Ngunit kahit si Althea ay wala nang magawa pa. Napaluhod siya sa lupa, nanginginig sa galit at takot. Hindi to pwede! Hindi to pwede! Lumapit ang isang opisyal ng pulis at tinutok ang baril sa kanila. Sumuko na kayo! Wala na kayong kabala! Natawa si Elias, isang tunog ng tagumpay. Oh, Teo, Althea. Akala nyo, kayo lang ang marunong maglaro? Lalong nag-init ang dugo ni Teo. Hindi pa tayo tapos, Elias. Gagantihan kita. Makakabawi rin ako. Napailing si Elias. Tama ka. Hindi pa to tapos para sa inyo. Pero para sa akin, wala na kayong halaga.
Tumingin si Althea kay Teo, pilit naghahanap ng paraan upang makatakas. Ngunit kahit anong gawin nila, wala na silang magagawa pa. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis, may dalang posas. Althea Valencia, Teo Cruz, inaaresto namin kayo sa kasong attempted murder at conspiracy to commit a crime. Halos mabingi ang buong lugar sa sigaw ni Althea. Hindi nyo kami maaaresto. Wala kayong ebidensya. Marami akong ebidensya, Althea. Alam mo naman na mayaman ako. Malamang, marami akong hidden camera sa bahay. Mayaman ako kaya maski lahat ng gamit ko may hidden camera. Sasakyan na ginagamit nyo na pagmamay-ari ko, meron din. Kaya wala na kayong kawala. Pahayag ni Elias sa mga ito. Imposible! Bulong ni Teo, halos hindi makagalaw sa kinatatayuan. Yung mga recording, hindi! I-delete nyo yon! Sigaw ni Althea habang pilit na nagpupumiglas. Ngunit huli na, mabilis na ipinosas ng mga pulis sina Althea at Teo. Habang kinakaladkad sila papalayo, pilit pa rin silang nagsisisigaw, ngunit wala nang nagmamalasakit sa kanilang mga sinasabi. Sa huling pagkakataon, tumingin si Elias kay Althea, ang babaeng minsan niyang minahal. Ngunit ngayon, wala nang natitira sa kanya, kundi awa. Alam mo, Althea, mahina niyang sabi, kung hindi mo sana pinili ang kasakiman mo, maaaring ibang kinahinatnan mo. Halos hindi na makapagsalita si Althea. Nanginginig sa galit, ngunit wala na siyang magawa. Bago sila tuluyang ipinasok sa police van, isang huling tingin ang ibinigay ni Teo kay Elias. Papatayin kita, Elias. Aniya, ang boses ay punong-puno ng puot. Kapag nakalabas ako rito, hindi ka na makakatakas. Ngumiti lang si Elias. Subukan mo. At sa huling pagkakataon, isinara ng mga pulis ang pinto ng police van at tuluyang nawala sa paningin ni Elias sina Teo at Althea. Napabuntong hininga siya. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Dahan-dahang lumapit ang kanyang secretary at tinulak ang kanyang wheelchair. Boss, pauwi na ba tayo? Napangiti si Elias. Oo, marami pa akong kailangan ayusin. Pero sa ngayon, gusto ko makita si Miraya. Pupunta tayo, boss, sa bahay ni Miraya. Tumango si Elias sa tanong ng kanyang sekretary. Bago pa man sila umalis ay lumapit ang isang pulis, isang matikas na opisyal at tumikhim bago nagsalita. Sir Elias, nais lang po naming ipahayag ang aming paghanga sa ginawa ninyo. Kung hindi dahil sa tapang at talino ninyo, baka hindi po namin naabutan ng krimen na ginawa ni na Althea at Teo. Tumango naman si Elias. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang kasamaan, sir. Napatingin ang opisyal sa kanya, bahagyang napangiti. Matalino kayong tao, Sir Elias. Alam niyo kung paano lumaban ang hindi gumagamit ng dahas. Walang anuman, kapag nakulong sila, siguraduhin niyong hindi na sila makakalabas. Seryoso niyang tugon dito. Dahil kung may natutunan ako, hindi natutulog ang kasamaan. Kapag hindi natin tinapos, babalik sila para manggulo ulit. Tama kayo riyan, Mr. Elias. Sisiguraduhin naming mapapanagot sila sa batas. Sagot ng pulis. Isa pa po, nais naming makuha ang buong pahayag ninyo para sa legal na proseso. Tumango si Elias. Makikipagtulungan ako. Ipapadala ko ang abogado ko upang asikasuhin ang lahat. Salamat po, sir. Matapos yon, tumalikod ang mga pulis, bitbit ang mga papeles at ebidensya laban kina Althea at Teo. Sa kabilang banda, kabang-kabang dibdib ni Miraya sapagkat iniisip ng dalaga ang kalagayan ni Elias sa kamay ni Teo at Althea. Pilit siyang pinapakalma ng kanyang ina't ama, ngunit tila hindi yon nakakatulong upang mabawasan ang kanyang nararamdamang pagkabagabag. Hindi siya mapakali, paikot-ikot siya sa sala ng kanilang bahay, panay ang kagat sa kanyang kuko habang malalim ang iniisip. Kanina pa siya sinusubukang pakalmahin ng kanyang ama't ina, ngunit tila ba walang salitang kayang pahupain ang matinding kaba na kanyang nararamdaman. Anak, umupo ka nga muna. Wala kang magagawa kung sarili mo lang ang pinaparusahan mo sa pag-aalala. Malumanay na sabi ng kanyang ina habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ngunit umiling si Miraya. Hindi ko kaya, ma. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Elias. Hindi ko alam kung ligtas pa ba siya. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Miraya, matibay na lalaki si Elias. Alam kong hindi niya basta-basta hahayaang matalo siya ni Teo at Althea. Napakapit si Miraya sa kanyang dibdib, pilit pinipigilan ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Pero paano kung huli na ang lahat pa? Paano kung... Huwag mong tapusin yung iniisip mo, anak. Pigil ng kanyang ina. Huwag kang mag-isip ng masama.
Magtiwala ka kay Elias. Napaupo si Miraya sa sofa, nanginginig ang kamay. Pero paano kung hindi siya makabalik, ma? Bulong niya, halos hindi niya nakayang sabihin ng malakas ang kanyang kinatatakutan. Tahimik na lumapit ang kanyang ama at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Kung may natutunan ako sa iyo, anak, ito yon. Hindi mo kailanman iniwan si Elias. At sa tingin ko, hindi ka rin niya iiwan. Saglit na natahimik si Miraya. Tumingala siya sa kanyang ama at sa unang pagkakataon, may bahagyang liwanag na bumalik sa kanyang mga mata. Dahil kung may isang taong gustong bumalik sa iyo, Miraya, gagawa siya ng paraan para makabalik. At parang himala, sa sandaling yon, may isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang tahanan. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Miraya. Napatingin siya sa kanyang ama't ina at hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang tumakbo palabas at doon nakita niya ang taong matagal niya nang hinihintay. Si Elias, buhay, ligtas at nasa harapan niya. Elias? Mahina niyang tawag, nanginginig ang boses. Ngumiti si Elias. Miraya. Hindi na napigilan ni Miraya ang sarili. Tumakbo siya papalapit at kahit nakaupo pa si Elias sa kanyang wheelchair, buong higpit niya itong niyakap. Salamat sa Diyos. Salamat at nakabalik ka. Humihikbi niyang sabi. Dahan-dahang niyakap siya ni Elias. Mahina, ngunit puno ng senseridad. Salamat sa iyo, Miraya. Dahil hindi mo ako sinukuan. Kumusta ka, Elias? Ikwento mo sa akin ang nangyari sa'yo. Anong nangyari kila Teo at Althea? Tanong ni Miraya kay Elias. Kaagad na sumalubong din at niyakap ng binata ang ama't ina ni Miraya. Salamat sa Diyos at ligtas ka, iho. Hindi kami mapakali sa iyong kalagayan. Nakangiting sabi ng ginang. Iyong isa rito, kabadong-kabado. Akala mo asawa. Pagbibiro naman ng papa ni Miraya. Napangiti si Elias sa biro nito, ngunit hindi niya itinatanggi na may kakaibang saya sa kanyang puso nang marinig iyon. Tiningnan niya si Miraya na namula ang pisngi at agad na tumingin sa ibang direksyon. Panaman, reklamo ni Miraya, ngunit halata sa mukha nito ang bahagyang kilig. Napakasakit para sa akin na malaman na si Althea rin palang naging dahilan kung bakit ako temporary na hindi makalakad at makakita. Siya ang dahilan ng car accident ko. Nalaman ko lang kanina sa sinabi ng secretary. Nung panahon na lugmok ako, siya ang gumawa ng paraan upang mabigyang hustisyang nangyari sa akin. Simula ng car accident hanggang sa ngayon, nakadocument yun at ibinibigay na sa mga pulis. Ang mga otoridad nang bahala sa kanila. Hindi ko hayaan na makalaya pa sila. Kinakailangan nilang pagsisihan at harapin ang consequences na ginawa nila sa akin. At pati na rin sa'yo, Miraya. Si Teo, napag-alaman kong matagal na siyang kasabot ni Althea. Si Teo nagbayad sa mga taong nagnakaw at nambugbog sa akin nung nasa abandonadong parke ako. Marami akong CCTV footage na makakapagpatunay sa ginawa nilang karumal-dumal sa akin. Pagkikwento ni Elias. Nanginig ang mga kamay ni Miraya sa matinding galit at hinanakit. Hindi ako makapaniwala. Hindi ka lang pala niya basta iniwan, Elias. Halos pinapatay ka pala nila. Tumango naman si Elias. Matagal na nilang pinaplano to, Miraya. Matagal na nilang niluluto ang pagsira sa akin. At hindi ko man lang nakita nun. Hindi ko nakita dahil masyado akong bulag sa pagmamahal ko kay Althea. Pero ngayon, hindi na ako bulag. At hindi na nila ako mauuto. Napayuko si Miraya. Pilit na pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Elias, paano mo kinayang lahat ng to? Bahagyang napangiti si Elias pero kitang bigat sa kanyang mga mata. Dahil may dahilan akong lumaban. Tumingala si Miraya. Nagtama ang kanilang paningin. At isa ka sa mga dahilan ko, Miraya. Seryosong dagdag ni Elias. Napalanok ang dalaga. Hindi alam kung paano tatanggapin ang sinabi ni Elias. Kung hindi dahil sa'yo, baka bumigay na ako. Ikaw ang nagpakita sa akin na hindi ako nag-iisa. Na may taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Hindi lang dahil sa yaman ko, kundi dahil sa kung sino ako. Kaya sa'yo ako nagpapasalamat, Miraya. Hindi mo ko iniwan, kahit nung gusto kong sumuko. Tila biglang bumagsak ang lahat ng emosyon ni Miraya. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Pumatak ang luha sa kanyang mga pisngi, kasabay ng mahina ngunit matinding paghikbi. Elias! Dahan-dahang hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Huwag kang umiyak, Miraya. Lahat ng sakit, lahat ng hirap, tapos na. Ngunit umiling si Miraya. Hindi ko mapigilan, Elias, dahil sa lahat ng pinagdaanan mo, sa lahat ng ginawa nila sa'yo.
Hindi man lang kita naprotektahan, hindi kita nagawang iligtas noon. Pero narito ka ngayon, at yun ang mahalaga. Nakangiting sabi ni Elias at puno ng pangunawa. At dahil dyan, Elias, pakakasalan mo ang anak ko. Gusto ko na magkaroon ng apo. Gusto ko, kambal, isang lalaki, isang babae. Pabirong sabi ng tatay ni Miraya. Gusto ko yan. Excited na ako sa kasal. Gatong pa ng nanay ni Miraya. Halos malaglag ang panga ng dalaga sa narinig mula sa kanyang mga magulang. Napatingin siya sa mga ito na may halong pagkataranta at gulat. Habang si Elias naman, tila nagulat rin, ngunit agad na napangiti. Pa, ano ba yung sinasabi mo? Reklamo ni Miraya at namumula ang pisngi. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo pang ginatungan ng kanyang inang usapan. Ay nako anak, ang tanda-tanda mo na tapos wala ka pang asawa. Aba, bihirang ganyang lalaki Matino, matapang at higit sa lahat, mahal ka. Napahawak si Miraya sa kanyang noo. Hindi makapaniwala sa ginawang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Samantalang si Elias, hindi pa rin mapigilang tumawa. Napatingin siya kay Miraya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng emosyon na hindi niya kayang itago. Ikaw ba, Miraya? Ano sa tingin mo? Hinawakan ni Miraya ang kamay ni Elias. Mariin at may pangako. Hindi ko alam kung paano tayo napunta sa usapang kasal. Natatawang sabi ng dalaga ngunit ramdam sa kanyang boses ang sinseridad. Pero kung ako ang tatanungin, hindi naman ako tatanggi. Halos lumundag sa tuwa ang kanyang ina. Aba, narinig mo yun, Elias. Tumawa si Elias, kita sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Narinig ko po, Mama. Mas lalong nagkatinginan ng dalawa at sa mga mata nila, naiintindihan nilang isa't isa. Ito ang tamang oras, ito ang tamang pagkakataon. At higit sa lahat, ito ang tamang tao na mamahalin nila habang buhay. Kailan ang kasal? Biglang tanong ng tatay ni Miraya. Napatingin si Elias sa dalaga at walang pag-aalinlangan, sinagot niya iyon. Kailanman, basta handa na siyang pakasalan ako. Napangiti si Miraya, ramdam ang init sa kanyang puso. Kung gano'n, handa na ako. Kung gayon, Miraya, bukas din ay magpapakasal na tayo. Nais kong makasamang panghabang buhay ang isang marikit na dalagang kagaya mo. Wala na akong mahanap na katulad mo, Miraya. Pakakasalan kita saan mang simbahan na gusto mo. Ipagpapatayo kita ng bahay mula Batanes hanggang Hulo. Kahit anong ipag-utos mo, susundin ko, Miraya. Pangako ko mamahalin kita at hindi kita sasaktan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaya ko. Namula ang pisngi ni Miraya sa sinabi ng binatang si Elias. Anak, abay ang swerte mo kay Elias. Mahal na mahal ka. Natutuwang sabi ng kanyang ina. Alam mo, Miraya, matagal na namin gustong makita kang masaya. At kung si Elias ang makakapagbigay niyan sa'yo, sinusuportahan ka namin ng buo. Pa, Ma, ano ba naman kayo? Hindi pa nga ako sumasagot. Napakagatlabi si Miraya. Hindi alam kung iiyak o matatawa. Tumingin siya kay Elias na nakaupo sa kanyang wheelchair at nakatitig sa kanya na tila ba siya lang ang babaeng nag-iisa sa mundo. Miraya, anong sagot mo? Napatingin si Miraya sa paligid. Nakikita niyang pag-asa sa mga mata ng kanyang mga magulang at nakikita niyang pagmamahal sa mga mata ni Elias. At higit sa lahat, nararamdaman niya ang tibok ng puso niyang sinasabi ang tunay niyang sagot. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oo, Elias. Magpapakasal ako sa'yo. Halos mapatalon sa saya ang kanyang ina habang ang kanyang ama naman pumapalakpak. Aba, ayan na't ikakasal ng anak ko. Matapos ang isang maragyang kasal na naging saksi ang kanilang mga mahal sa buhay, lumipad patungong Estados Unidos sina Elias at Miraya. Habang nasa eroplano, mahigpit na hawak ni Miraya ang kamay ni Elias. Hindi niya maaalis ang pag-aalala para sa asawa niya lalo na't matagal na nitong tinitiis ang kondisyon nito. Handa ka na ba? Tanong ni Miraya habang pinagmamasdan ang asawa niyang nakaupo sa wheelchair. Tumango si Elias, baka sa kanyang mukha ang matinding determinasyon. Matagal ko nang hinihintay ito, Miraya. Matagal ko nang gustong bumangon. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa atin. Napangiti si Miraya, ramdam ang init sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, nandito lang ako. Hindi kita iiwan, Elias. Dumating sila sa isa sa pinakamahusay na rehabilitation center sa Amerika. Masusing sinuri ng mga doktor ang kondisyon ni Elias at sa unang pagkakataon matapos ang kanyang aksidente, nagkaroon ng pag-asa na makapaglakad siya ulit.
Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang pinakamahirap na laban ni Elias. Ang muling pagtayo sa kanyang sariling mga paa. Sa bawat araw ng therapy, sa bawat kirot ng pagsisikap niyang igalaw ang kanyang mga binti, naroon si Miraya, palaging nakangiti, palaging nakaalalay. May mga araw na gusto nang sumuko ni Elias. May mga gabi na tahimik siyang umiiyak sa sakit at pagkadismaya. Pero sa tuwing iniisip niyang bibitaw na siya, naroon si Miraya, hawak ang kanyang kamay, puno ng pagmamahal at pangunawa. Elias, hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo, pero gusto kong malaman mo na kahit kailan, hindi ka naging mahina. Ikaw ang pinakamalakas na taong kilala ko. Bulong nito sa isang gabi na tila nawawalan na siya ng pag-asa. Napalunok si Elias, ramdam ang init ng luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Miraya, paano mo nagagawang manatili sa akin kahit na ganito ako? Dahil mahal kita. At hindi kita iniwan nun, kaya bakit ngayon pa? Ngumiti si Miraya, pinahid ang luhang pumatak sa pisngi ni Elias. Mahal kita, kailangan mo pang magpalakas dahil hindi pa tayo nakakapag-honeymoon. Pagbibiro ni Miraya sa kanyang asawa na si Elias. Pero gusto ko magpalakas ka para sa sarili mo. Hindi kita susukuan, hindi ako bibitaw. Pinangako ko sa'yo, sa Diyos at sa lahat ng tao ng araw ng ating kasal, hindi kita pababayaan. Sasamahan kita sa hamon mo sa buhay. Sanggang dikit mo ako, Elias. Pinakasalan kita kasi mahal kita. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Mahal kita kasi tanggap mo ako ng buong buo. Mahal na mahal kita, Elias. Sabi ni Miraya, sabay halik sa labi nito. Hinawakan ni Elias ang pisngi ng kanyang asawa. Miraya, hindi ko alam kung anong ginawa ko sa buhay para magkaroon ng isang katulad mo. Hindi ko alam kung paano ako naging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Napailing si Miraya at marahang tinapik ang kanyang ilong. Elias, walang question sa kung bakit kita mahal. Basta tandaan mo to, hindi mo kailangan maging perpekto para mahalin kita. Hindi mo kailangan maging malakas sa lahat ng oras para manatili ako sa tabi mo. Mahal kita kung sino ka. Hindi dahil sa kaya mong tumayo, hindi dahil sa kayamanan mo, kundi dahil sa puso mo. Ako ang magsisilbing paa mo kapag nanghihina ka na. Sasaluhin kita kasi mahal kita. Napapikit si Elias. Hindi niya akalain na may taong magmamahal sa kanya sa ganoong paraan. Walang hinihinging kapalit, walang kondisyon, walang pangamba. Hinawakan niya ang kamay ni Miraya. Pinisil ito ng mahigpit. Pangako, Miraya, magpapalakas ako. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa atin. Ngumiti si Miraya, puno ng kasiyahan. Iyon ang gusto kong marinig. At sa sandaling yon, muling nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pagmamahal, pag-asa, at isang pangako na kahit anong mangyari, hindi nila bibitiwan ang isa't isa.